Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 514 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin sa may-ari nitong mabigat na espiritual na lakas. Ito ay isang matandang lalaki na may berdeng damit, ang kanyang anyo at mukha ay parehong payat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng espiritu at kumikislap na may nakakatakot na maliwanag na liwanag. Sa kasalukuyan, ang tingin ng matanda ay bumaba kay Alvin at ang kanyang mga kilay ay magkadikit. Guildmaster. Samantala, pumasok ang magandang babae sa likod ni Alvin at magalang na nagsabi, sabi ng panauhin na ito gusto kanyang makita. Nakikita mo ako. Nakakunot ang noo ng mapuputing kilay ng matanda na nakasuot ng berde, at may malungkot na ekspresyon habang sinabi niya sa malalim na boses, hindi kaya ito ang unang araw mo sa Weapons Craftsman Guild? Sinabi ko na ba noon pa man na huwag magdala ng kahit sinong random na tao dito? Napangiti ng mapait ang magandang babae, at hindi na siya nagulat sa naging reaksyon ng matanda. Guildmaster. Espesyal ang bisitang ito. Dagdag pa ng magandang babae. Espesyal. Bakas ang pagkataranta sa mukha ng matanda. Guildmaster, itong panauhin. Kakasimula pa lang magsalita ng magandang babae nang itikom niya ang kanyang bibig dahil nakita niya ang binata sa tabi niya na pinitik ang kanyang palad at isang hibla ng kulay asul na apoy na lumulutang sa kanyang palad. Alam niyang sa sandaling ito, hindi na niya kailangang ipakilala pa ito. Samantalang ang mga mag-aaral ng matanda ay biglang nagsikip sa sandaling ito. Bahagyang namula ang kanyang payat na mukha. 4. Grade 4 Weapon Flame. Ikaw. Grade 4 kang Weapons Craftsman. Bahagyang nanginginig ang boses ng matanda, at sa gitna ng panginginig, puno ng pagkabigla ang kanyang boses. Hindi mo ba nakita, Guildmaster? Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon nang harapin ang tanong ng matanda, at sa isang pitik ng kanyang palad, inilabas niya ang Grade 4 Weapon Flame sa kanyang kamay. Sa wakas ay nakabawi ang matanda sa kanyang pagkagulat nang makitang nawala sa kanyang paningin ang Grade 4 Weapon Flame, saka siya huminga ng malalim bago tumingin sa magandang babae. Pwede ka nang umalis. Bawal mong banggitin ang master na ito kahit kanino. Nang matapos siyang magsalita, dinagdagan ng matanda ang kanyang mga salita. Oo, Guildmaster. Hindi nagtagal ang magandang babae, at nagmamadali itong sumagot bago tumalikod at umalis. Sa loob ng ilang sandali, tanging si Alvin at ang matanda ang nanatili sa pinangyarihan. Ang leader ng Armas Craftsman Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, si Rolly Driscoll, ay bumabati sa guro. Bahagyang yumuko ang matanda kay Alvin. Sa Daw of Weapons Refinement, ang nakakuha ng mas mataas na grado ay ang senior. Bagamat sa edad, nagawa pa ng binata na maging apo. Ngunit sa daw ng pagpipino ng mga armas, siya ang junior. Guildmaster Rolly, huwag kang mag-abala. Bahagyang ngumiti si Alvin nang maunawaan niya ang nararamdaman ni Rolly. Kahit na ito ay isang Grade 5 na Weapons Craftsman, isang Grade 6 na Weapons Craftsman ay kailangan pa ring tawagin ang tao bilang Master. Hindi pa banggitin si Alvin na mas mataas ng isang grado, isang Grade 4 na Weapons Craftsman. Tumayo si Rolly at ang kanyang tingin ay sobrang komplikado. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Magalang na tanong ni Rolly. Guildmaster Rolly, tawagin mo lang akong Alvin. Mabagal na nagsalita si Alvin. Alvin. Nanlamig ang mukha ni Rolly habang nanginginig ang kanyang anyo, at maging ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ikaw. Ikaw. Ikaw ang henyong disipulo ng 7-Star Sword Sect, Alvin. 7-Star Sword Sect. Umiling si Alvin at tumawa sa panlilibak sa sarili. Wala na ang 7-Star Sword Sect. Sa karamihan, ako ay kasalukuyang disipulo ng isang nasirang sekta. Ikaw ba talaga si Alvin? Si Rolly ay ganap na natulala nang makuha niya ang kumpirmasyon ni Alvin. Hindi niya akalain na itong Grade 4 na Weapons Craftsman ay talagang ang 7-Star Sword Sect genius na disipulo na ang pangalan ay kumalat at nagbunga ng maraming talakayan sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang pag-iral na kinikilala ng publiko na lumampas sa 5 dakilang Young Masters. Mukhang hindi mali ang chismis. 5 magagaling na Young Masters. Wala silang kakayahang ikumpara sa kanya.
Napabuntong hininga si Rolly sa kanyang puso. Sa ganang kanya, ang 5 dakilang young master ay ganap na hindi kapantay ni Alvin. Higit pa rito, hindi banggitin ang napakapangit na likas na talento ni Alvin sa martial daw, maging ang likas na talento ni Alvin sa daw ng pagpipino ng mga armas ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Sa kanyang buhay, pinag-aralan niya ang daw ng pagpipino ng mga armas sa loob ng ilang 10 taon, ngunit hanggang ngayon, grade 6 pa lang siyang weapons craftsman. Bigla niyang naramdaman na sinayang niya ang buhay nitong mga nakaraang taon. Maaaring ang pagkakakilanlan ni Alvin ay karapat-dapat na pekain. Hindi nakaimik si Alvin nang makita niya ang natulala na ekspresyon ng matanda. Bahagyang napahiya si Rolly, pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag kang magalit master, nagulat lang ako." "Sige, Guildmaster Rolly. Huwag mo akong tawaging master sa hinaharap, sapat na ang pagtawag sa akin ng Alvin." Ikinawi ni Alvin ang kanyang kamay at sinabi, "Hindi karapat-dapat si Rolly." Natakot si Rolly nang marinig niya si Alvin. Bilang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild's leader ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang pagkahilig ni Rolly sa daw ng pagpipino ng mga armas ay isang bagay na mahirap isipin ng isang ordinaryong tao. Sa kanyang mga mata, ang daw ng pagpipino ng mga armas ay lubhang sagrado. Ang isang grade 4 na weapons craftsman ay karapat-dapat sa kanya na magbigay ng pinakamataas na paggalang. Hindi na nagsalita pa si Alvin nang makita niya si Rolly na nagpupumilit na dumikit dito. "Master, may kailangan ka ba sa akin?" tanong ni Rolly. Naniniwala siya na hindi malamang na ang isang grade 4 na weapons craftsman ay hahanapin siya kung doon ay hindi kailangan ng tao. "Guildmaster Rolly, diretso na ako sa punto. Pumunta ako dito ngayon higit sa lahat dahil gusto kong makakuha ng ilang materyales mula kay Guildmaster Rolly." Ipinahayag ni Alvin ang kanyang intensyon. Kasunod nito, nagdeklara si Alvin ng ilang mga materyales, at lahat sila ay mga pangunahing materyales na ginamit para sa pagpino ng grade 4 na spirit weapons. Ang mga materyales na ito ay sapat na upang isulong ang grade 5 spirit swords na nasa kanya at ang maliit na gintong daga sa grade 4 na spirit sword. Sa oras na iyon, ang lakas ng kanyang sarili at ng munting gintong daga ay magkakaroon ng malaking pag-unlad. Ang mga materyales na ito. "Guro, balak mong pinuhin ang isang grade 4 na spirit weapon." Nagliwanag ang tingin ni Rolly at maging ang kanyang paghinga ay bumibilis. "Oo." Tumango si Alvin. "Master." Namula ang mukha ni Rolly habang nakatingin kay Alvin ngunit nag-aalangan pang magsalita. Sinabi ni Alvin, "Hanggat nahanap mo ang mga materyales na ito na kailangan ko, maaari kitang payagan na personal na mag-obserba kapag pinipino ko ang grade 4 na spirit weapon. Hindi lamang iyon, maaari pa kitang gabayan, at payagan kang maging grade 5 na weapons craftsman sa loob ng 1 taon." Kanina, nang lumiwanag ang mabigat na espiritual na lakas ni Rolly, naramdaman ni Alvin ang isang bakas ng mahinang aura sa loob ng espiritual na lakas ni Rolly. Ang bakas ng aura na iyon ay tiyak na nauugnay sa isang weapons craftsman. Malinaw niyang naramdaman mula sa bakas ng aura na nahanap na ni Rolly ang kanyang daan patungo sa pintuan patungo sa grade 5 na weapons craftsman, ngunit hindi siya nakalusot ng ganoon katagal dahil wala siyang gagabay sa kanya. "Master, totoo ba ang sinabi mo?" Naging mabilis ang paghinga ni Rolly, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumabagsak na parang bubuyog, at hindi ito mapakali ng mahabang panahon. "I'll be back after a month. I hope that you have already prepared it by then." Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang nasa sabik na si Rolly, pagkatapos ay tumalikod at umalis, at iniwan lamang ang tanawin ng kanyang likuran kay Rolly. Ang damdamin ni Rolly ay unti-unting huminahon matapos ang figure ni Alvin ay nawala sa kanyang paningin, at pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagmamadaling umalis upang maghanda. 1 buwan lang ang oras niya, at alam niyang ito na ang pagkakataon niya na hindi niya mabitawan. Kung sino mang tao ang nagsabing pinayagan siyang maging isang grade 5 na weapons craftsman sa loob ng 1 taon, hindi siya maniniwala sa taong iyon kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Ngunit iba si Alvin. Hindi pa banggitin na si Alvin ay isang grade 4 na weapons craftsman mismo, si Alvin lamang ang makapagtataglay ng ganoong kataas na tagumpay sa daw ng pagpino ng armas sa murang edad ay sapat na upang lubos siyang maniwala sa mga salita ni Alvin.
Kaya't sa buwang ito, kahit na kailangan niyang ibigay ang kanyang buong lakas, iipunin pa rin niya ang lahat ng materyales para kay Alvin. Samantala, umalis na si Alvin sa Weapons Craftsman Guild. Natural na hindi niya alam ang pagkawala ng kalmado ni Rolly pagkatapos niyang umalis. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay tumayo sa balikat ni Alvin at sumigaw ng 2 beses. Kuya Alvin, magagawa ba ng geyser na iyon ang mga materyales na gusto mo sa loob ng 1 buwan? Huwag kang mag-alala. Bahagyang napangiti si Alvin nang marinig niya ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse. Basta gusto niyang makalusot para maging grade 5 na weapons craftsman, pagkatapos ay ihahanda niya ang lahat ng materyales na iyon sa tamang oras. Ito na ang pagkakataon niya, at hindi niya ito hahayaang makawala. Tumango ang maliit na gintong daga, na tila hindi lubos na naiintindihan. Sa ilang sandali, si Alvin at ang maliit na gintong daga ay pumasok sa pinakamalaking pamilihan ng kalakalan sa gitna ng Imperial City. Bilang pinakamalaking trade market ng Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom, kung gaano ito kabust, ay lampas sa imahinasyon ni Alvin. Sa merkado ng kalakalan, ang mga karwahe ay bumubuo ng mga dragon na umaagos ng walang katapusan. Nagpunta si Alvin sa ilang mga tindahan ng gamot at sa wakas ay binili ang karamihan sa mga materyales na panggamot, at kulang lamang siya ng isang pangunahing materyal. Bagaman ang Jade Wave Grass na iyon ay hindi maituturing na napakabihirang, napakahirap itong makuha. Marahil ay kailangan kong pumunta sa isang malaking tindahan ng gamot upang bilhin ito. Napaisip si Alvin sa kanyang puso pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-akyat baba sa trade market. Makalipas ang kalahating oras, nakita niya ang isang malaking tindahan ng gamot na hinahanap niya. Hindi mahalaga kung ito ay ang espasyo na inookupahan ng antas ng mga sahig na taglay nito, ang sukat ng malaking tindahan ng gamot na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang maliit na tindahan ng gamot. Customer, pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mo? Kakapasok lang ni Alvin sa pintuan ng tindahan ng gamot nang may dumating na attendant para batiin siya. May Jade Wave Grass ka ba dito? Tanong ni Alvin. Nagliwanag ang tingin ng attendant nang marinig niya si Alvin, at kinumpirma niya ang isang hakbang pa. Sir, gusto mo ng Jade Wave Grass? Ang Jade Wave Grass ang pangunahing panggagamot na materyal na kailangan upang pinuhin ang isang void condensing pill. Ang isang Jade Wave Grass ay sapat na upang pinuhin ang 100 void condensing pills. Samantalang ang void condensing pill ay isang bagay na kailangan ng isang void prying stage martial artist na linangin, at ito rin ang naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng Jade Wave Grass. Isang Jade Wave Grass lang ang nagkakahalaga ng 10 milyong ginto. Oo, meron ka ba sa tindahan mo? Tanong muli ni Alvin. Customer, ang swerte mo. Nagkataon na may isang Jade Wave Grass na natitira sa aming tindahan. Isang napakatalino ng ngiti ang ipinakita ng attendant habang dinadala niya si Alvin sa itaas. Nakakuha siya ng malaking halaga ng komisyon mula sa pagbebenta ng Jade Wave Grass. Hindi nagtagal, sumunod si Alvin sa likod ng attendant upang makarating sa counter sa silangang bahagi ng ikalawang palapag ng medicinal store. Manager Wang, kailangan ng customer na ito ng Jade Wave Grass, sabi ng attendant sa matandang nasa likod ng counter. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang mga mata upang sumulyap kay Alvin nang marinig niya ito. Customer, ang isang Jade Wave Grass ay 10 million gold. Magbabayad ka ba on the spot, o kailangan mo bang sundan ka namin para bawiin ito? Sinabi ito ng matanda dahil nakita niyang bata pa si Alvin at naramdaman niya na hindi dapat nagdala si Alvin ng napakaraming pera. Kung tutuusin, lubhang mapanganib ang isang binata na may dalang napakaraming pera. Hindi na kailangan, ako na ang magbabayad. Umiling si Alvin, at itinaas niya ang kanyang kamay, nagbabalak na mag-withdraw ng ilang gintong perang papel. Ngunit sa sandaling ito, gusto ko itong Jade Wave Grass. Isang malakas na boses ang tumunog, at ito ay puno ng pagmamalabas. Kasunod nito, isang matipunong figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin sa sandaling si Alvin ay sumimangot at tumalikod. 515. Ito ay isang matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng burden na damit at halatang hindi pangkaraniwang ipinanganak. Ikalimang Master Yin. Samantalang ang katulong sa gilid ni Alvin ay namutla at magalang na yumuko sa nasa katanghaliang lalaki. Whoosh!
Inalis ni Alvin ang kanyang tingin at isang malaking stack ng gold bill ang lumitaw sa kanyang kamay bago siya nagbilang ng 10 milyon mula rito. Sampal. Ang makapal na stack ng 10 milyong ginto ay idiniin sa counter ni Alvin. Manager Wang, ito ay 10 milyong ginto. Pakibilang ito. Tumango si Manager Wang at iniunat ang kanyang kamay para kunin ang stack ng ginto sa counter. Sa sandaling ito. Anak, patay ka na ba? Sabi ko na nga ba gusto ko yung Jade E-Wave Grass na yan. Labis na madilim ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki habang sumisigaw ito sa mabagsik na boses. Si Alvin ay tila hindi niya narinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang, at tahimik siyang tumingin sa matandang lalaki sa likod ng counter na nagbibilang ng kanyang mga gintong perang papel. Samantalang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila hindi nang ahas na suntukin ang matanda, at si Alvin lang ang pinuntiryan niya, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na ilaw habang sinasabi niya, "Anak, kilala mo ba kung sino ako?" Si Alvin ay nanatiling walang malasakit. 10 million gold, tama. Samantala, ang matandang lalaki sa likod ng counter ay tumango, at pagkatapos niyang iligpit ang ginto, binawi niya ang isang espiritong damo na umaagos ng mga ilaw ng jade na may pagtaas ng kanyang kamay bago ito ipinasa kay Alvin. Ito ay tiyak na ang Jade E-Wave Grass. Inilahad ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ito, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang spatial ring sa ilalim ng tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na puno ng layuning pumatay. Salamat, Manager Wang. Pagkatapos niyang alisin ang Jade E-Wave Grass, bahagyang ngumiti si Alvin habang nagpasalamat sa matanda. Alam ng matanda kung bakit siya pinasalamatan ni Alvin. Nakasalalay ang lahat sa pagkakasunod-sunod ng pagdating. Dahil nakagawa ka ng 10 milyong ginto, natural na sa iyo ang Jade E-Wave Grass na ito. Tumango si Alvin at nagpaalam sa matanda. Little brother, ang taong ito ay ang 5th master ng Yin Clan, si Raisin. Subukan mong maglakad sa mga lugar na masikip pagkatapos mong umalis dito. Kung hindi, natatakot akong mawalan ka ng yaman at buhay. Kakalakad pa lang ni Alvin ng ilang hakbang nang makatanggap siya ng wave ng voice transmission. Naunawaan niya na si Manager Wang ang nagbabala sa kanya. Salamat. Napanatili ni Alvin ang kanyang ekspresyon habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat, at pagkatapos ay umalis siya sa tindahan ng gamot. Siyempre, napansin ni Alvin na may sumusunod sa kanya nang umalis siya. Ito ay tiyak na ang matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikalimang guro ng Yin Clan. Ito na kaya ang ikalimang tiyuhin ng David na iyon na napilayan ko 20 araw ang nakalipas sa gate ng Dragon at Phoenix Academy. Medyo kakaiba ang tingin ni Alvin. Maglakas loob na agawin ang aking Jade E-Wave Grass. Mabuti na rin, itatabi ko rin ang 10 milyong ginto na iyon. Hindi lang iyon, dapat ay kumita ako ng halaga. Si Raisin ay tahimik na sumunod sa likod ni Alvin at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kanina, talagang naglakas loob ang taong ito na baliwalain siya. Papatayin niya ang taong ito, aagawin ang Jade E-Wave Grass, at aagawin ang lahat ng pag-aari ng taong ito. Squeak squeak! Ang sigaw ng maliit na gintong daga ay narinig ng tainga ni Alvin. Kuya Alvin, sinundan tayo ng lalaking iyon. Little Gold, ngayon mo lang napansin. Napailing si Alvin nang marinig niya ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga. Tila bagaman nagising ng Little Gold ang kanyang soul brand at naunawaan ang isang soul skill, ngunit ang kanyang kakayahan sa paggamit ng spiritual force ay mas mababa kaysa kay Alvin na isang inscription master. Sa kasamaang palad, bagamat maaari akong mag-inscribe ng mga inscription na sapat upang lipulin ang lahat ng void prying stage na martial artist, ang mga materyales na kailangan ng mga inscripsyong iyon ay talagang napakahirap makuha hanggang sa punto na maaari lamang silang makita ng swerte at hindi hinahanap. Bumantong hininga si Alvin, pagkatapos ay nag-isip. Kung hindi, maaari kong patayin ang ikalimang elder ng Yin Clan na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga inscription. Pagkatapos niyang pagsamahin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang mga natamo ni Alvin sa daw ng mga inscription ay lubhang advanced. Hanggat natutupad ng kanyang espiritual na lakas ang mga kondisyon, madali niyang maisusulat ang anumang inscription. Ngunit, kung mas mataas ang grado at lakas ng mga inscription, mas mahalaga ang material na kinakailangan ay
Kasalukuyang may kakayahang isulat si Alvin ng maraming nakakatakot na inscription, ngunit hindi niya nagawang isulat ang mga ito dahil wala siyang mga materyales. Ngunit, bagamat bihira ang materyal na kailangan ng mga inskripsyong nakakasakit ng mataas na grado, ang mga materyales na kailangan ng maraming pantulong na inscription sa mataas na grado ay bihira, ngunit hindi imposibleng makuha. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Marahil ay dapat akong maghanap ng oras upang makakuha ng ilang mga materyales, pagkatapos ay isulat ang ilang mga pantulong na inscription. Hindi nagtagal, umalis na si Alvin sa trade market, at pagkatapos ay lumiko siya at pumunta sa isang liblib na lugar. Kakapasok lang niya sa liblib na lugar. Whoosh! Isang nakakatusok na hulong ng hangin ang umalangaw-ngaw, ito ay kumikislap mula sa kanyang likuran na parang uhaw sa dugo na mabangis na hayop na ibinuko ang dugong bibig nito upang kagatin si Alvin. Samantalang sa sandaling umalangaw-ngaw ang hangin, si Alvin ay tila may pananaw sa hinaharap, at siya ay gumalaw. Ipoy-po. Umiwas sa oras upang maging sanhi ng walang tama ang taong naglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Unang antas ng Void Priang Stage. Ang taong naglunsad ng sneak attack ay mismong ang ikalimang master ng Yin Clan, si Raisin, at bahagya siyang nagulat nang tumingin siya sa 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas ng binata na nakadamit ng violet na umiwas sa kanyang pag-atake. Kasunod nito, ang kanyang tingin ay bumaba sa maliit na gintong daga sa balikat ng binata na nakadamit ng violet. Isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang isipan. Ikaw. Ikaw si Alvin. Ang mga matingkad na ilaw ay pumanaw mula sa mga mata ni Raisin at ang kanyang tono ay puno ng pananabik. Tunay na isang karangalan. Kilala talaga ako ng ikalimang master ng Yin Clan. Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang nakatingin kay Raisin. Kilala mo ako. Sumimangot si Raisin, saka siyang ngumisi. Siguradong iyon ang matandang kambing na si Wang Pin ang nagsabi sa iyo. Ang matandang kambing na iyon ay talagang hindi marunong mag-isip sa sarili niyang gawain. Talaga bang iniisip niya na wala akong lakas ng loob na gawin sa kanya? Ang Wang Ping na binanggit ni Raisin ay si Manager Wang sa ikalawang palapag ng tindahan ng gamot. Pero, paano nalaman ng matandang kambing na si Wang Ping na hindi ka makikinig sa kanyang payo? Ha 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 ha. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang tumawa ng malakas si Raisin. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin nang makaharap si Raisin na tumawa ng mayabang. Tapos ka na bang tumawa? Alvin. Sa wakas, pinigilan ni Raisin ang kanyang pagtawa, at isang malamig na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata habang titig na titig siya kay Alvin. I really never imagined that I will encounter you under such circumstances. Mukhang gusto ng langit na payagan akong maghayganti para sa kaawa-awa kong pamangkin. Pinalayan mo ang braso ng pamangkin ko at sinira ang buhay niya. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Ang malupit na mga salita ni Raisin ay katatapos lang tumunog ng siya ay pumutok na. Kahit saan siya dumaan, ang alikabok at dumi ay umaagos sa hangin. Sa kalangitan, 8,000 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ang Raisin na ito ay malinaw na isang pang-anim na antas ng Void Priang Stage na martial artist. Bang! Si Raisin ay tila nag-transform sa isang bug zone ng hangin na kaagad na dumating bago si Alvin, pagkatapos ay ang kanyang kamao ay diretsyong bumaril na parang ito ay naging isang cannonball na mabangis na dumurog sa ulo ni Alvin. Parang gusto niyang sabog ang ulo ni Alvin sa isang suntok. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang alon ng mabangis at mabilis na malakas na hangin na humampas, at dumaan ito sa kanya hanggang sa sumakit ang kanyang mga pisngi. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado mula sa simula hanggang sa huli nang humarap sa hampas ni Raisin, at hindi man lang niya kinusat ang kanyang mga mata. Lumitaw ang lamig sa mga sulok ng bibig ni Raisin, at naisip niyang sumuko na si Alvin sa pagtutol. Nang malapit nang bumangga ang kamao ni Raisin sa ulo ni Alvin. Tumili. Isang nakakatang na sigaw ang palm unit sa kalangitan. Kasunod nito, nakita ni Raisin ang isang gintong liwanag na kumislap mula sa balikat ni Alvin, at ito ay mabangis na bumangga sa kanyang kamao na tumama. Wala pa siyang oras para mag-react nang nataman na ng gintong liwanag ang kamao niya. Gotcha! Agad na umalangaw-ngaw ang malakas na tunog ng mga buto.
Kasunod nito, naramdaman niya ang isang alon ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang kamao, na nagdulot sa kanya ng matinding kirot sa puso at hindi niya napigil ang magpalabas ng malungkot at matinis na sigaw. Kasabay nito, isang nakakatakot na puwersa ang bumuhat sa kanya at pinalipad siya. Sa kanyang pagkatulala, malinaw niyang nakita ang gintong liwanag na matulin na parang kidlat na nag-transform sa isang cute at malambot na maliit na gintong daga. Samantalang sa kalangitan sa itaas ng maliit na gintong daga, isang parang buhay na sinaunang may sungay na mga silwete ng dragon ang nagbukas ng mga pangil nito at itinaas ang mga kuko nito habang gumagalaw ito ng mga bilog. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa sa isang malungkot na estado, nakabawi si Raisin mula sa kanyang pagkabigla at ang kanyang mukha ay namutla. You shamed against me since long ago. Sinadya mo akong akitin dito. Pagkatapos uminom ni Raisin ng nakapagpapagaling na medicinal pill, pinilit niyang tumayo, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Alvin. Ano sa tingin mo? Nanatiling kalmado pa rin ang ekspresyon ni Alvin habang retorika siyang nagtanong. Hindi ko inaasahan na ako, si Raisin, ay lumipas ng walang hadlang sa buong buhay ko, ngunit nalipol sa mga kamay ng isang maliit na diablo na tulad mo sa huli. Ngunit hindi mo magagawang maging kampante ng matagal. Ngunit hindi niya nagawang tapusin ang kanyang mga salita sa huli. Dahil ang isang maliit na liwanag ng espada ay ganap na tumapos sa kanya. Squeak squeak. Matapos ang maliit na gintong daga ay tumusok sa lalamunan ni Raisin sa isang hampas, ang kanyang malambot na katawan ay kumislap, gamit ang kanyang puwitan upang itumba ang mukha ni Raisin at ibinagsak siya sa lupa. Kasunod nito, bumulusok pababa ang maliit na gintong daga at inalis ang spatial ring ni Raisin sa nakasanayang paraan bago ito ipadala kay Alvin at kumuha ng kredito. Kuya Alvin, gusto ko ng malaking pagkain. Gusto ko ng malaking pagkain. Noong nakaraan, sa panahon na sinundan niya si Alvin para magkaroon ng karanasan at pagtitimpi, tutulungan niya si Alvin na tipunin ang nasamsam sa labanan, sa hindi mabilang na pagkakataon. Sige. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo, bukas palad na sabi ni Alvin. Matapos niyang itatag ang pagmamayari sa spatial ring ni Raisin, napansin ni Alvin na talagang mayroong 30 milyong ginto sa loob nito. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, tulad ng mga low-purity medicinal pill, low-grade spirit weapons, at iba pa. Lahat sila ay walang kwentang bagay sa kanya. 30 million gold. The gains are not bad. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang strand ng grade 4 weapon flame ang nagliyab sa palad ni Alvin, pagkatapos ay pumunta siya sa isang malapit na restaurant upang kumain pagkatapos sunugin ang bangkay ni Raisin sa kawalan. Nagsimulang magmuni-muni si Alvin habang nakatingin sa maliit na gintong daga na nilalamon ang kanyang pagkain. Ayon sa sinabi ng Azure Forest Trisect Elder na iyon, bukod sa kanya, tanging sina Hector at Elming lang ang nagmula sa Azure Forest Trisect sa Imperial City sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Alvin. Sino ang 9th level Void Priang Stage Martial Artist? Naalala pa ni Alvin na noong kakaalis niya sa Dragon at Phoenix Academy ngayon, bukod sa napansin niya ang Azure Forest Trisect Elder, may napansin din siyang ibang tao. Ang taong iyon ay isang martial artist sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Matagal na nag-isip si Alvin, ngunit hindi niya ito maalis sa kanyang ulo. Hindi na lang siya nagpatuloy sa pag-iisip at dinala ang maliit na gintong daga para bumalik sa akademya pagkatapos nilang kumain ng busog. Kakapasok lang ni Alvin sa inner hall nang makita ni Alvin ang isang gwapong binata na may pulang damit na tahimik na nakatayo roon habang nakapikit habang pinapapahinga niya ang kanyang isipan. Biglang nagtaas ng ulo ang binata na nakasuot ng pulang damit, at ang kanyang mabangis na tingin ay tumingin kay Alvin. Ikaw si Alvin. Napuno ng puot ang boses ng binata na nakadamit na pula. 516. Tama, ako si Alvin. May kailangan ka ba? Tumango si Alvin. Kasabay nito, ang kanyang espiritual na lakas ay nagunat. Sa unang posibleng sandali, napansin ni Alvin na ang binata na ito na may pulang damit ay isa talagang pangalawang level na Void Priang Stage na martial artist. Ang taong ito ay mukhang higit sa 30.
Sa mga tuntunin ng likas na talento, nagagawa pa niyang ikumpara sa mga figure na nasa antas bilang 5 mahusay na young masters. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Nakita ko ang 4 sa 5 magagaling na young masters. Hindi kaya siya ang Flame Young Master na pumapangalawa? Flame Young Master, Simon. Ang ikatlong prinsipe ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom at ang pinakanamumukod tanging henyo sa martial daw ng nakababatang henerasyon ng Imperial Family. Minsang narinig siya ni Alvin noong siya ay gumagala. Balita ko binubuli mo si Arian. Nang banggitin ng binata na may pulang damit si Arian, tila may bahagyang pagmamahal na nahalo sa kaibuturan ng kanyang matatalas na mata. Flute Fairy. Natigilan si Alvin, pagkatapos ay sumimangot. Kailan ko siya binubuli? Naglakas loob ka pa bang magbigay ng dahilan? Lumubog ang mukha ng binata na may pulang damit, at isang mabangis na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang pambubuli kay Arian ay katumbas ng laban sa akin, Simon. Nabalitaan ko na hindi ka lang nakalusot sa unang antas ng Void Prying Stage, naintindihan mo pa ang half-step Advanced Lightning Force. I'll properly experience your great moves today. Sana lang hindi mo ako biguan. Si Simon ay humakbang pasulong, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag habang ang kanyang matalas na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin. Siya talaga. Ganap na kinumpirma ito ni Alvin nang marinig niyang ipahayag ni Simon ang kanyang pangalan. Naunawaan niya na si Simon ay may nararamdaman para sa Flute Fairy, at siya ay tumatayo para sa Flute Fairy ngayon. Nasabi ko na hindi ko siya pinayuli. Tungkol sa insidente noong ibang araw, siya ang nagdala nito sa sarili niya. Naunawaan ni Alvin na bagamat galit si Simon sa kanya, limitado lamang ito sa pagtuturo sa kanya ng leksyon at walang mali siya sa kanya. Kaya nagpaliwanag siya ng may matinding pasensya. Kung nakinig man o hindi si Simon, hindi iyon isang bagay na maaari niyang panghimasukan. Kung talagang gustong makipaglaban ni Simon, hindi rin siya natatakot. Ang Simon na ito ay isang pangalawang antas na Void Prying Stage na martial artist, at ang kanyang origin energy lamang ang nakakapagbigay ng lakas ng 3,000 sinaunang mammoth. Kahit na ang force na naiintindihan niya ay isang elementary force lamang, ang kanyang lakas ay hihigit pa rin sa akin ng bahagya. Sa sandaling ito, umikot ang mga iniisip ni Alvin. Pero, hindi ganoon kadali kung gusto niya akong talunin. Nang makaharap ang isang kalaban na katumbas ng kanyang lakas, naramdaman ni Alvin na ang dugo sa kanyang katawan ay may mga palatandaan ng pagkulo. Labanan. Ako, si Alvin, ay hindi natatakot. Kung gusto mong lumaban, lalaban tayo. Kahit ano pa, ikaw ang naging dahilan ng pagkawala niya ng mukha sa publiko. Ngayon, tiyak na ipapaalam ko sa iyo na huwag ka nang magkamali ng ganito. Ang matatalim na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Simon habang siya ay sumisigaw sa mahinang boses. Considering na first level ka lang Void Prying Stage martial artist, hindi ako gagamit ng force kapag kalabanan kita ngayon. Hindi gagamit ng force. Dahil sa mga salita ni Simon, natigilan si Alvin, pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti. Ang Simon na ito ay kawili-wili. Marahil, para kay Simon, magagawa niyang durugan ng buo si Alvin kahit na hindi siya gumamit ng force. Bagamat hindi malakas ang kaguluhan sa pagitan nina Alvin at Simon at hindi naalarma ang outer hall, narinig ng iba pang 9 na estudyante mula sa inner hall ang mga tunog at lumabas. Nakakagulat na naruroon si Crazy Young Master, Sword Young Master, JP, Yandalf, at ang iba pa. Ito ay Flame Young Master. Dumating na si Flame Young Master. Hindi napigilan ng ilang estudyante sa inner hall na mapasigaw sa gulat. Ang ilang mga disipulo sa inner hall na ang mga cultivation ay nasa ibaba ay nakakunot ang noo ng magkadikit, at sila ay may ekspresyon ng nababagabag at nag-aalalang ekspresyon. Nangangahulugan din ang pagdating ng Flame Master na isa pang tao ang aalisin sa inner hall. Bagamat handa na ang Flame Young Master at Alvin na makipag-cross sa mga espada sa sandaling ito, hindi nila akalain na ang maaalis ay si Alvin. Kahit na natalo si Alvin sa kamay ni Flame Young Master, at naagaw ang kanyang pwesto sa inner hall.
Maaari niyang hamanin muli ang isang mag-aaral sa Inner Hall at sakupin muli ang isang lugar sa Inner Hall. Simon. Isang malaking kanto na may kulay violet ang lumabas mula sa isa sa mga patio, at ito ay isang magandang dalaga. Ang dalaga ay may magandang figure, at habang nakatayo siya roon, ang kanyang matinding alindog ay umaakit sa mga tingin ng lahat. Ito ay tiyak na ang Float Fairy, si Arian. Kasabay ng paglabas ng Float Fairy, lumingon si Simon, at ang malamig at walang pakialam na ekspresyon ay nawala at napalitan ng isang mainit na ngiti. Arian, tingnan mo habang tinuturuan kita ng leksyon si Alvin. Simon, hindi ko kailangan na makialam ka sa negosyo ko. Sa halip, hindi pinahahalagahan ni Float Fairy ang kabaitan at nagsalita ng walang pakialam. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkamangha ni Alvin. Pagkatapos ng lahat ng ito, lumabas na nag-iisip si Flame Young Master. Arian, you're my fiancé. Kung hindi ako makikialam sa negosyo mo, sino? Hindi nagalit si Simon dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Float Fairy. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha mula sa simula hanggang sa huli, at ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kahinahunan at lamang. Para siyang natulala habang nakatingin sa dalaga ng may pagka-infatuation. Sino ang fiancé mo? Medyo malamig ang boses ni Float Fairy. I told you long ago, huwag kang umasa na papayag ako sa marriage contract. Hindi kita pakakasalan kahit mamatay ako. Arian, ipapaibig kita. Nagsalita si Flame Young Master ng may matinding pasensya. Dahan-dahan kayong mag-chat. Humikab si Alvin nang makita niya si Flame Young Master at Float Fairy na paspusang nag-uusap, at balak niyang bumalik sa kanyang silid at magpahinga. Huwag kang gagalaw. Ngunit nakagawa pa lang ng ilang hakbang si Alvin ng isang figure na naging hangin ang hamarang sa kanyang dinareanan. Sa sandaling ito, si Simon ay walang kabab ang loob kapag kaharap ang Float Fairy, at ang kanyang ekspresyon ay malamig na parang ibang tao. Alvin, tiyak na tutulungan ko si Arian na mailabas ang kanyang galit. Sumigaw si Simon sa banayad na boses, pagkatapos ay sinunggaban niya si Alvin, at ang kanyang umuugong na katawan ay sobrang maliksi. Sa sandaling ito, nagkaroon ng maling akala si Alvin, para bang si Flame Young Master ay nagbagong anyo sa isang maliksi na loach na naging dahilan upang maging mahirap para sa iba na hawakan siya kahit kaunti. Whoosh! Nang lumipad si Flame Young Master patungo kay Alvin, 3,000 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa kalangitan, at sila ay humarurot palabas na may kahangahangang asal na bumubulusok sa kalangitan na parang mga bahaghari. Agad, itinaas ng Flame Young Master ang kanyang kamay at itinuro, at napunit ng punto ang kalangitan habang tumutusok ito kay Alvin. Swish! Isang material na puwersa ng point na nakondensed mula sa origin energy na binaril kay Alvin, at nagbunga ito ng isang alon ng nakakatalim na mga alulong. Finger martial skill. Bahagyang nagulat si Alvin dahil hindi niya inaasahan na ang martial skill na ipinatupad ni Flame Young Master ay isang finger skill din. Ipoipo. Bago pa umatake si Flame Young Master, nakahanda na si Alvin, at ngayon ay bumaril ang buong katawan niya na sinabayan ng pag-alon ng hangin at kulog, na nakaiwas sa atake ni Flame Young Master na lumalapit ng buong galit. Swish! Ang momentum ng daliri ng origin energy ay hindi bumagal habang ito ay bumagsak sa lupa, at madali itong tumusok sa isang napakalalim na maliit na butas. Ngunit, walang nakapansin nito sa sandaling ito. Ang mga tingin ng lahat ay tila na pag-usapan na ito at sabay-sabay na bumaba sa langit sa itaas ng Alvin. 3,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumutang doon. Nakapasok na si Alvin sa ikalawang antas ng Void Prying Stage. Hindi maiwasan ng isang estudyante sa Inner Hall na mabigla. Hindi. It's force. Si Alvin ay gumamit ng force kanina. Isa pa siyang first level Void Prying Stage martial artist. Isang disipulo sa Inner Hall na may mas matalinong mata ang nagsalita. Puwersa. Anong force ang kayang ipagkaloob kay Alvin ng lakas ng 1,000 sinaunang mammoth silhouette? Maraming tao ang labis na naguguluhan. Ang puwersa ay nahahati sa 3 yugto. Karaniwang nagsasalita. Ang elementary force ay nakapagbigay ng isang martial artist na may lakas ng 200 sinaunang mammoth.
Ang half-step advanced force ay nakapagbigay ng isang martial artist na may lakas ng 500 sinaunang mammoth. Ang advanced force ay nakapagbigay ng isang martial artist na may lakas ng 2,000 sinaunang mammoth. Walang force na nagbigay ng lakas ng 1,000 sinaunang mammoth sa isang martial artist. Ang mga tanong ng mga taong naruroon ay sabay na tanong ni Simon. Alvin, hindi ko inaasahan na magagawa mo talaga ang lakas ng 3,000 sinaunang mammoth. Minamaliit talaga kita. Pero, sinabi kong hindi ako gagamit ng force, kaya hindi. Gagamitin ko ang parehong lakas para talunin ka. Sa sandaling matapos magsalita si Simon, ang kanyang anyo ay umindayog ng isa pa, na tila naging isang mad ulash na roach na kumikislap patungo kay Alvin. Ipoipo. Gumalaw din si Alvin, at sa bilis, hindi siya mababa sa Flame Young Master. Samantalang hindi katulad ng Flame Young Master na mayroon lamang purong origin energy sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay ng pag-flash out ni Alvin, mayroon ding force bukod sa origin energy. Sa pagkakataong ito, ang puwersa ni Alvin ay malinaw na ipinakita sa mga mata ng grupo ng mga estudyante sa inner hall. Hindi lang ito isang uri ng force. Ang Crazy Young Master, si Lucius, na nanunood ay ang unang nag-react, at ang kanyang tingin ay ganap na nakatuon sa mga binti ni Alvin. Bukod sa half-step advanced lightning force, mayroon pa ring isa pang uri ng half-step advanced force. Wind. Ito ay wind force. Half-step advanced wind force. Matapos niyang malaman ang kakayahan na naisakatuparan ni Alvin, ang puso ni Lucius ay nanginginig at ang isang patak ng kapitan ay walang kamalay-malay na lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang unang antas ng Void Prying stage na martial artist na nakakaintindi sa isang uri ng half-step advanced force ay sapat na nakakagulat. Sa halip ay naintindihan ni Alvin ang dalawang uri ng half-step advanced force. Ang aking likas na talento at pag-unawa ay maaaring ituring na nasa tuktok sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa naiintindihan ang half-step advanced fire force. Isang tipak ng hindi mahahalata na kapitan ang bumungad sa mga mata ni Lucius. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga estudyante sa inner hall ay natulala habang nakatingin sila sa dalawang matulin na figure na kumikislap sa harap ng kanilang mga mata. Si Alvin ay talagang hindi napinsala kahit kaunti nang humarap sa pangalawang antas na Void Prying stage na martial artist. Half-step advanced wind force. Ang matandang lalaki sa labas ng napakagandang bahay ay blanko na nakatingin sa tanawin sa inner hall, at siya ay bahagyang wala sa isip. Ang dalawang uri ng half-step advanced force na sabay-sabay na lumitaw habang ang kulay violet na figurang iyon ay kumikislap dahilan upang siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Alvin, kunin mo ito. Bahagyang sumigaw si Simon habang itinuturo ang kanyang daliri na nakataas ang kanyang kamay. Swish! Ang puwersa ng punto na namuo mula sa origin energy ay palm unit sa kalangitan at nagbuga ng mga nakakatusok na alulong na nakakabingi habang ito ay bumaril patungo kay Alvin. Biglang tumalikod si Alvin, kinopya ang galaw ni Simon at itinuro gamit ang kanyang daliri. Tempest Point. Kaagad, isang material na daliri na nakondensed mula sa origin energy ang bumaril mula sa dulo ng daliri ni Alvin. Hindi lang iyon, isang strand ng light violet energy at isang strand ng light azure energy ang sinamahan ng daliri na ito para bumaril. Half-step advanced lightning force. Half-step advanced wind force. Swish! Nagbanggaan ang dalawang puwersa na nagkondensed mula sa origin energy. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw habang ang dalawang nakakatakot na origin energies ay nagbanggaan sa isa't isa, pagkatapos ay nagkahiwa-hiwalay sila sa huli, na naging kawalan. Nang magkasabay na nanginginig ang mga katawan nina Alvin at Simon, at umatras sila ng ilang hakbang. Whoosh! Sa lugar kung saan nagbanggaan ang dalawang origin energies, sumabog ang daloy ng hangin, na nagdulot ng isang alon ng malalakas na hangin na humampas sa paligid, at tinamaan nito ang mga damit ng grupo ng mga estudyante ng inner hall hanggang sa pumutok sila sa hangin at naglalabas ng mga tunog na pumapatak. Ngunit walang nagmamalasakit dito ngayon. Ang mga tingin ng lahat ay sabay-sabay na bumaba kay Alvin. 517.
Marahil, nang isagawa ni Alvin ang kanyang diskarte sa paggalaw kanina, karamihan sa mga estudyante sa inner hall ay hindi napansin ang kanyang wind force. Gayunpaman, nang itinuro ni Alvin ang daliri na iyon kanina, ang wind force na pumulupot sa paligid nito ay napansin nila. Bukod sa half-step advanced lightning force, mayroon talagang half-step advanced wind force sa loob ng finger martial skill na ginawa ni Alvin kanina. Hindi napigilan ng isang estudyante sa inner hall na mapasigaw sa gulat. Ito ay parang isang bato na nagbunga ng 1,000 alon. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng lahat ng mga estudyante sa inner hall na naruroon upang makabawi mula sa kanilang pagkagulat. Alvin. Ang Sword Young Master ay may masalimuot na tingin. Ngayon lang niya napagtanto na ang lakas ni Alvin ay higit na nalampasan siya. Abnormal gaya ng inaasahan. Napabuntong hininga sina JP at Yandolph. Malungkot ang ekspresyon ni Aljur, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masamang ekspresyon. Talagang naintindihan na niya ang dalawang half-step advanced forces. Nakatayo doon si Float Fairy, bahagyang gumalaw ang maganda niyang mukha, at ang mga mata niyang puno ng tubig ay may halong kawalang paniwala. Kahit na ang taong kinauukulan, si Simon, ang Flame Young Master na isa sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom, siya ngayon ay nabigla. Ang kakayahan ni Alvin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay orihinal na isang mapagmataas na tao at noon pa man ay tumanggi siyang aminin na sino man ang mas mataas sa kanya. Kahit na si Crazy Young Master ang nangunguna sa 5 dakilang Young Masters, hindi niya naramdaman na mas mahina siya kaysa Crazy Young Master. Ngunit ngayon, nang siya ay nasa harapan ng binatilyong ito na nakadamit ng violet, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang alon ng kawalan ng kapangyarihan. Tumigil na tayo dito. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Simon, pagkatapos ay naglakad ng may malalaking hakbang sa looban at bumalik sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Simon si Alvin. Pagkatapos ng labanang ito, ang grupo ng mga estudyante sa inner hall ng Dragon at Phoenix Academy ay maaaring ituring na lubos na naunawaan ang lakas ni Alvin. Ang antas ng kahalimo ng henyong disipulo ng 7-star sword sect ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Pagkaraan ng maikling sandali, hinamon ni Simon ang isang estudyante sa inner hall, at ang taong iyon ay direktang umamin ng pagkatalo. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga natitirang estudyante sa inner hall. Bumalik sa katahimikan ang inner hall. Lumipas ang oras, at mabilis na sumapit ang takip silim. Sa loob ng isang inn sa Imperial City, 2 matandang lalaki ang nagtipon. Anong nangyayari? Hindi pa talaga bumabalik. Baka may nangyari. Kung narito si Alvin, tiyak na makikilala niya na ang 2 matandang ito ay eksaktong 2 Guardian Elder ng Azure Forest Trisect. Hector at Elming. Pwede bang napansin siya ni Alvin? Lumubog ang mukha ni Hector. Ang mga mata ni Elming ay kumikislap ng malamig na ilaw habang sinasabi niya sa mahinang boses. Hector, kailangan nating mag-isip ng paraan para mahuli ang Alvin na iyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, natatakot akong hindi ko mapigil ang patayin siya. Bagamat apurahang gustong makuha ni Elming ang 10,000 years stalactite milk, nang maisip niya kung paano winasak ni Alvin ang kanyang anak at apo, isang alon ng masasamang apoy ang hindi napigil ang lumabas sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Elder Elming. Hahanap tayo ng pagkakataon. Ang mga mata ni Hector ay kumikislap ng malamig na ilaw habang siya ay dahan-daang nagsasalita. Malamang nabibigyan ng Dragon at Phoenix Academy ang grupo ng mga estudyante ng misyon na magkaroon ng karanasan at pagtitimpi. Sa oras na iyon, sa paghatid sa atin ng impormasyon ng ating Azure Forest Trisect, natatakot ka pa ba na hindi tayo makahanap ng pagkakataong mahuli si Alvin? Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Elming nang marinig niya ito, ngunit kumikislap pa rin ang kanyang mga mata sa nakakatakot na malamig na ilaw. Sa loob ng 1 buwan, nanatili at nag-cultivate si Alvin sa loob ng inner hall ng akademya, at hindi siya umalis sa kanyang patio. Samantalang sa buwang ito ng panahon, ang balitang nakikipaglaban siya sa Flame Young Master, si Simon, ay parang unos na dumaan sa buong akademya, at naging sanhi ito ng karamihan sa mga estudyante ng akademya na mapuno ng pagsamba sa kanya.
Makalipas ang isang buwan, lumabas si Alvin sa kanyang silid at nasiyahan sa pagligo ng araw. Sana ay naihanda na ni Rolly ang lahat ng materyales na kailangan ko. Ang mga mata ni Alvin ay puno ng pag-asa. Grade 4 Spirit Sword. Ang pag-iisip pa lang nito ay naging dahilan upang hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Kapag matagumpay niyang napino ang isang Grade 4 Spirit Sword, magkakaroon siya ng kumpiyansa na gawin ang Grade 4 Spirit Sword na magkaroon ng kakayahang palakasin ang kanyang lakas ng 60%. Anong uri ng paniwala ang 60% ng lakas? Kunin ang Little Gold halimbawa. Ang Little Gold ay isang ikapitong antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, at nagawa niyang gamitin ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang origin energy. Ang isang sinaunang may sungay na dragon ay katumbas ng lakas ng 10,000 sinaunang mammoth silhouette. Kung ang lakas na ito ay pinalakas ng Grade 4 Spirit Sword na kanyang pinihino, makakapagbigay ito ng pagtaas ng kabuoang 6,000 sinaunang mammoth na halaga ng lakas. Sa madaling salita, kapag umasa ang Little Gold sa Grade 4 na Spirit Sword na nasa kanya, magagawa niyang gamitin ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon at 6,000 sinaunang mammoth. Kung ginamit ni Little Gold ang kanyang Advanced Lightning Force sa ibabaw nito, ang kanyang lakas ay magiging mas nakakatakot. Sa oras na iyon, siya ay magiging lakas lamang ng 2,000 sinaunang mammoth ang layo mula sa lakas ng 2 sinaunang may sungay na dragon. Little Gold, Terra na. Tinawag ni Alvin ang maliit na gintong daga bago umalis sa inner hall kasama niya. Nang irehistro ni Alvin ang kanyang sarili sa tarangkahan ng akademya, si Alvin ay espesyal na nagmamasid saglit, at sa huli, napansin niya na isang ika-9 na antas lamang ng Void Prying Stage na martial artist ang nanunood sa kanya mula sa mga anino. Mukhang siya pa rin yung taong yun kanina. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Talagang nag-aalala siya na ang 2 matandang kambing ng Asher Forest Trisect ay personal na darating upang subaybayan ang paggalaw sa tarangkahan ng akademya. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi ito ginawa ng 2 matandang kambing na iyon. Kung hindi, hindi talaga siya mangangahas na umalis sa akademya ng ganito. Pagkatapos niyang magrehistro, pinabilis ni Alvin ang kanyang bilis, at hindi nagtagal, napailing siya sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage na martial artist. Haharapin kita ng maayos pagkatapos kong pinuhin ang isang Grade 4 Spirit Sword para sa Little Gold. Si Alvin ay lumutang sa itaas sa kalangitan habang nakatingin siya sa Asher-clothed middle-aged na lalaki na nakatingin sa paligid at tila may hinahanap, at bahagyang lumubog ang kanyang mukha. Ang Asher-clothed middle-aged man ay naghanap sa paligid bago tumingin sa ibang lugar. Samantala, bumaba si Alvin mula sa langit at ibinalik ang lugar kung saan niya pinagpag ang nasa Asher-clothed middle-aged na lalaki kanina. Kasunod nito, diretso siyang pumunta sa Weapons Craftsman Guild. Ang pangunahing guild ng Weapons Craftsman Guild ay kasing abala noong huling pagkakataon. Pagkapasok ni Alvin, pumunta siya sa counter kung saan naroon ang magandang babae. Ang magandang babae ay nagre-rehistro ng isang assignment para sa isang manggagawa ng armas, at nang mapansin niya ang isang titig na nakatutok sa kanyang sarili, tumingin siya ng hindi namamalayan. Sa isang sulyap lang ay naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang maselang figure. Tapusin mo muna ang trabaho mo. Nang makita niya ang magandang babae na gustong ihinto ang pagpaparehistro ng assignment ng manggagawa ng armas, nagpadala si Alvin ng voice transmission para pigilan siya. Tumango ang magandang babae, at tumingin siya kay Alvin pagkatapos niyang matapos, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Respected Lord Grade 4 Weapons Craftsman, ang Guildmaster ay nagbili na kung pupunta ka, dapat kitang direktang anyayahan upang makita siya." "Ma'am." Tumango si Alvin. Sa pangunguna ng magandang babae, muling dumating si Alvin sa ikatlong palapag ng Weapons Craftsman Guild's main guild. "Lord Guildmaster, dumating na ang Lord Grade 4 Weapons Craftsman." Tumayo ang magandang babae sa harap ng hagdanan at magalang na nagsalita patungo sa loob ng silid. Hindi tulad ng huling pagkakataon, isang boses ang hindi lumabas mula sa oras na ito. Whoosh!
Isang figure na parang hangin ang dumating sa harap ng pinto at hinaila ang kurtina. Master, pasok po kayo. Ang matandang lalaki na nagbukas ng kurtina ay ang Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild, si Rolly. Sa kasalukuyan, si Rolly ay magalang na nakatingin kay Alvin. Nanginginig ang maselang figure ng magandang babae nang makita ang tagpong ito. Kahit na siya ay handa na sa pag-iisip mula pa noon, hindi niya inaasahan na ang kanilang Lord Guildmaster ay talagang magiging napakakumbaba sa harap nitong Lord Grade 4 Weapons Craftsman. Kung tutusin, kahit na makilala niya ang Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang kanilang Guildmaster ay matatango lamang. Tumango si Alvin at pumasok. Pwede ka nang umalis. Inutusan ni Rolly ang magandang babae bago tumalikod at sumunod kay Alvin. Guildmaster Rolly, nahanap mo ba ang mga bagay na hiniling kong hanapin mo? Tumigil si Alvin sa kanyang mga hakbang at lumingon kay Rolly. Ako ay maswerte na hindi ako nabigo. Tumango si Rolly, at ang pananabik na mahirap pigilan ay lumitaw sa kanyang mukha. Sa buwang ito, halos ginamit niya ang buong network ng mga relasyong mayroon siya. Sa wakas ay ganap niyang natipon ang lahat ng mga materyales 3 araw na ang nakakaraan. Naalala pa niya ang bilis ng tibok ng puso niya sa mga sandaling iyon. Iyon ay excitement. Dahil, sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng mga materyales na ito, masasaksihan niya ang pagsilang ng isang grade 4 na spirit weapon gamit ang kanyang sariling 2 mata. Ito ay isang panaginip sa kanya. Tumango si Alvin sa katinanggap ang mga materyales mula kay Rolly bago binawi ang sarili niyang Violet Myrtle Flexible Sword. Munting ginto, ang iyong espada. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga sa kanyang balikat. Biglang nagsalita si Alvin dahilan para hindi mapigilan ni Rolly ang kanyang sarili na matigilan, at bumaba ang kanyang tingin sa maliit na gintong daga kasama nito. Nang dumating si Alvin sa huling pagkakataon, napansin ng kanyang espiritual na lakas na ang maliit na gintong daga na ito ay hindi simple, at alam niya na ito ay isang demonyong hayop. Tungkol sa partikular na paglilinang ng maliit na gintong daga, hindi niya ito alam. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maihahambing kay Alvin. Bukod sa nagamit niya ang kanyang espiritual na lakas para tuklasin ang paglilinang ng iba, nagawa ring umasa ni Alvin sa panghabang buhay na karanasan ng Rebirth Martial Emperor upang mahinuha ang cultivation ng tao. Napatulala si Rolly nang makita niyang lumitaw ang isang kasing laki ng bulsa na spirit sword na may pagtaas ng kuko ng maliit na gintong daga. Ang pagsuso ng maliit na spirit sword ay isang bagay na alam niyang imposible para sa kanyang sarili na pinuhin. Squeak squeak, tuwang-tuwang ipinasa ng maliit na gintong mouse ang spirit sword kay Alvin, at ang kanyang pares ng jade green na mata ay napuno ng pag-asa. Maria! Guro, pinino mo itong spirit sword. Mabangis na nilunok ni Rolly ang isang subo ng laway, at nagtanong kay Alvin na may bahagyang pag-aatubili. Oo. Tumango si Alvin, pagkatapos ay bigla niyang inilagay ang spirit sword na kasing laki ng bulsa ng maliit na gintong mouse gamit ang sarili niyang Violet Myrtle Flexible Sword. Master, anong grade itong spirit sword? Kung tungkol kay Rolly, kahit na grade 9 spirit sword lang ito, nakakagulat na ang napakaliit na spirit sword. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga manggagawa ng armas na nakapagpino ng ganoong kaliit na spirit sword. Hindi bababasa, kahit na sinubukan niya, imposible para sa kanya na pinuhin ang gayong maliit na grade 9 spirit sword. Grade 5 spirit sword. Matapos sagutin ni Alvin si Rolly, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sisimulan ko na ang pagpino. Panoorin mong mabuti. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang piraso ng asul na apoy ang nagliyab sa kamay ni Alvin. Ika-4 na baitang Armas Flame. Ang grade 4 weapon flame ay nagngangalit at hindi mapakali, at sa isang kisap mata, natunaw nito ang Violet Myrtle Flexible Sword at ang pocket-sized na Spirit Sword sa likido na pinagsama-sama. Huminga ng malalim si Rolly at nanood ng buong konsentrasyon. Sa sandaling ito, ang kanyang pakiramdam ay tumaas ng labis. Grade 5 Spirit Sword. Ang maliit na Spirit Sword na iyon ay talagang isang Grade 5 Spirit Sword.
Ayon sa daw ng pagpipino ng mga armas na naiintindihan ko, kahit na ang isang grade 1 na weapons craftsman ay maaaring hindi kayang pinuhin ang ganoong kaliit na grade 5 spirit sword. Saan nga ba natutunan ng master na ito ang kanyang mga armas refinement technique? Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Rolly. Sa kabutihang palad, ang kanyang paglilinang ay malalim. Kung hindi, kung ordinaryong matanda, malamang na bigla ang matanda to the point na tumigil ang puso niya noon pa man. 518. Matapos ang tambak ng mga materyales ay umatras si Alvin kasama ang ilang uri ng mga materyales na inihanda ni Rolly. Ang grade 4 na weapon flame ay sumasabog upang matuno ang lahat ng mga materyales sa likido at pinagsama ang mga ito. Hindi lamang iyon, sa ilalim ng paghihimok ni Alvin, ang likidong nabuo mula sa mga tinunaw na materyales ay sumanib sa materyal na nabuo mula sa dalawang natunaw na espiritong mga espada, at dahan-dahan silang nagsama-sama, sinusubukang mag-fuse. Ngunit ang pagsasanib ng dalawang pool na ito ng mga likido ay malinaw na medyo mahirap. Paano magkakasama ang mga posibleng ito? Napakunot ang noo ni Rolly nang makita niya ang kilos ni Alvin. Ang eksenang nasa harapan niya ay ganap na sumasalungat sa lahat ng kaalaman niya tungkol sa daw ng pagpipino ng mga armas. Ayon sa kanyang kaalaman, ang pinakamalaking bawal ng daw ng pagpipino ng mga armas ay ang pagiging gaaman sa tagumpay at pagmamadali ng ganito upang pagsamahin ang mga likidong nabuo mula sa mga materyales at likido mula sa umiiral na mga sandata ng espiritu. Kung siya iyon, at gusto niyang isulong ang grade 7 spirit weapon sa grade 6 spirit weapon. Ang unang hakbang na kailangan niyang gawin ay tunawin ang grade 7 spirit weapon sa likido, pagkatapos ay subukan ang kanyang makakaya na alisin ang mga dumi sa loob nito. Kung hindi, halos imposible para sa mga likidong nabuo mula sa sandata ng espiritu na magsama sa likidong nabuo mula sa mga materyales. Dahil ang mga dumi ay masyadong marami at makakaapekto ito sa pagsasanib. Gayunpaman, pagkaraan ng maikling sandali, napatulala si Rolly. Dahil malinaw niyang nakita na pinaghalo talaga ni Alvin ang dalawang uri ng likido, at hindi muna inalis ni Alvin ang mga dumi sa loob ng grade 5 spirit sword. Paano ito naging posible? Nagpakita si Rolly ng gulat na ekspresyon. Ang eksena sa harap niya ay ganap na nabaligtad ang kanyang kaalaman patungo sa daw ng pagpipino ng mga armas. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya mangangahas na maniwala na may kayang gawin ito. Kasabay ng paglipas ng panahon, nabawasan ang pagkagulat sa mukha ni Rolly. Gayunpaman, ang pagkabigla ni Rolly ay hindi pa nagkaroon ng oras upang mawala nang ang kanyang ekspresyon ay namula. Dahil nagsimula na si Alvin sa pagpino ngayon. Whoosh! 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 Marahil ito ay para sa kapakanan ng pag-aalaga kay Rolly, sinadyang pabagalin ni Alvin ang kanyang pag-ihi ng refinement. Ang napakalalim na mga diskarte sa pagpipino ng mga sandata ay madaling dumating sa mga kamay ni Alvin. Ngunit kahit na sinadya ni Alvin na bumagal, nakita pa rin ni Rolly ang mga bagay na malabo. Himala! Himala! Masyadong himala! Sa sandaling ito, halos marinig ni Rolly ang mga tunog ng kanyang tibok ng puso. Ang ganoong malalim na diskarte sa pagpipino ng mga armas ay isang bagay na hindi pa niya nakita o narinig. Bigla niyang naramdaman kung ikukumpara sa weapons refinement technique na taglay ng binata na ito, ang weapons refinement technique na pinagkadalubhasaan niya ay mas mababa kaysa basura. Mukhang hindi simple ang mana ng Tao of Weapons Refinement na nakuha ng master na ito. Naisip ni Rolly sa kanyang sarili. Sa ganang kanya, ang binatang ito ay nakapagtataglay ng gayong kakayahan sa pagpipino ng mga sandata sa murang edad ay tiyak na dahil mayroon siyang mahusay na guro sa likuran niya. Samantalang ang magaling na gurong iyon ay hindi bababa sa isang pag-iral na isang grade 3 weapons craftsman o mas mataas. Marahil, ang guro ng master na ito sa daw ng pagpipino ng mga armas ay mula sa dayuhang lupain. Nang mag-isip siya hanggang dito, nanginag ang puso ni Rolly. Lumaki ang paggalang sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Tahimik na dumaloy ang oras. Dahil sa pag-aalaga kay Rolly, sadyang bumagal si Alvin. Isang buong 3 oras ang lumipas bago hinati ni Alvin ang likidong ganap na nag-fused sa isa at tumalon sa kanyang weapon flame sa dalawang pole.
Ang isa sa mga pool na ito ay napakaliit. Gusto ni Master na pinuhin ang dalawang grade 4 Spirit Sword. Naramdaman ni Rolly na bahagyang manhid ang kanyang sarili, para bang anumang nangyari sa mga kamay ng binata na nauna sa kanya ay hindi nararapat na sorpresahin. Pinipino ang dalawang grade 4 na spirit weapon ng sabay. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang binata sa harapan niya. Tama ang hula ni Rolly. Eksaktong nilayo ni Alvin na pinuhin ang dalawang grade 4 na spirit sword ng sabay. Isa para sa kanya at isa para sa maliit na gintong daga. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang dalawang pool ng mga likido ay unti-unting nakompres sa anyo. Ang kanyang malalim na diskarte sa paggawa ng mga armas ay lumitaw muli. Makalipas ang isang oras, dalawang embryo ng espada ang nagpakita ng kanilang paunang anyo, at naglabas sila ng mga hibla ng mabangis na aura. Iyon ang matalas na aura ng espada. Ang mga spirit sword ay hindi pa nakumpleto, ngunit ang mga ito ay nagpapalawak na ng ganoong aura. Mukhang ang kakayahan sa pagpapalakas ng mga spirit sword na malapit ng pinuhin ni Master ay lubhang pambihira. Bilang isang grade 6 na weapons craftsman at ang guild master ng Azure Forest Imperial Kingdom's Weapons Craftsman Guild, natural na alam ni Rolly ang dahilan kung bakit lumitaw ang naturang phenomenon. Natatakot ako na ang dalawang grade 4 na spirit sword na ito na pinipino ni Master ay makakapagpalakas ng hindi bababa sa 59%. Ang isang grade 4 na spirit sword na maaaring magbigay ng amplification na 59% ay maaaring ituring na pinakamataas na grado. Siyempre, ang pinakamataas na baitang ito ay patungo sa grade 4 spirit sword. Ang mga ordinaryong grade 4 na spirit sword ay higit na nakapagpalakas ng lakas ng 57% o 58%. Samantalang ang grade 4 spirit swords na nasa pinakamataas na grade ay sa halip ay nakapagpalakas ng lakas ng 59%. Madaling dumating sa mga kamay ni Alvin ang malalim na mga diskarte sa pagpipino ng armas at nagpatuloy ng walang katapusan. Pabilis ng pabilis ang kanyang bilis. Naging sanhi ito ni Rolly na hindi mapigil ang mapangiti ng mapait. Ngayon, ganap na niyang hindi nakuha ang isang bakas ng diskarte sa pagpino ng armas ni Alvin. Siyempre, alam niya na kailangang bilasan ni Alvin ngayon. Kung hindi, magiging mahirap para sa embryo ng espada na talagang magkaroon ng anyo. Lumipas ang isa pang oras. Ang dalawang sword embryo ay sa wakas ay nabuo, at ang mabangis na aura na ibinubuga mula sa kanila ay mas dalisay. Matapos mabuo ang mga embryo ng espada, naging madali ang follow-up na pagpipino. Pagkaraan ng isang oras, matagumpay na napino ni Alvin ang dalawang grade 4 spirit sword. Ang isa ay isang dark violet colored conventional spirit sword, ang isa naman ay dark violet na pocket size na spirit sword. Munting ginto. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inihagis ni Alvin ang kasing bulsa na spirit sword kay Little Gold at ngumiti. Subukan mo. Squeak squeak. Noong nagpino si Alvin, ang maliit na gintong daga ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay at abalahin siya, at siya ay labis na nainas noon pa man. Ngayon, nang matanggap niya ang kasing bulsa na spirit sword, tumalon siya sa tuwa. Tumili. Ang maliit na gintong daga ay nagbuga ng matinding sigaw, at isang parang buhay na sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas niya at dahan-daang pumulupot pababa. Ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Rolly. Hindi niya akalain na ang maliit na gintong mouse na ito ay talagang isang ikapitong antas ng Void Prying stage na demonyong hayop. Ito ay ganap na imposible na makilala mula lamang sa panlabas na anyo. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral na nagsikip ng mahigpit ay hindi man lang nagkaroon ng oras na kumalma nang ang kanyang mukha ay natakpan sa gulat. Langit. Ano ang nakita niya? Sa kalangitan, ang mga sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw sa paligid ng sinaunang may sungay na dragon silhouette ay dumami ng parami. 1,000, 2,000, 3,000. Pagdating sa 5,000, tumaas pa rin ito ng walang katapusan. Sa huli, ang bilang ng mga sinaunang mammoth silhouette ay naayos sa 6,000. Sa lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon bilang pundasyon, isang pagpapalakas ng lakas ng 6,000 sinaunang mammoth. 6.
60% amplification. Natulala ang ekspresyon ni Rolly habang bumubulong. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Grade 4 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 50%. Kung sinabi na ang Grade 4 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 59% ay pinakamataas na grade sa Grade 4 Spirit Swords. Pagkatapos ang isang Grade 4 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 60% ay ang pinakamataas na grado sa gitna ng pinakamataas na grado. Squeak squeak. Matapos maranasan ng maliit na gintong daga ang lakas ng Grade 4 Spirit Sword, ang kanyang pares ng jade green na mata ay kumikislap na may ningning ng pananabik na mahirap mawala pagkaraan ng mahabang panahon. Ma'am, hindi naman masama. Tumango si Alvin at hindi masyadong nagulat. Ang pagpino sa isang Grade 4 na Spirit Sword na maaaring magbigay ng 60% amplification ay hindi nakakagulat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na sumunod ayon sa pamamaraan ng refinement ng mga armas ng Rebirth Martial Emperor noong pinipino ang Grade 4 Spirit Sword kanina, at hindi ito gaanong pinagkaiba sa Rebirth Martial Emperor mismo na nagpino nito. Kung ang isa ay magsasalita tungkol sa isang pagkakaiba, kung gayon ang kasalukuyang weapon flame ni Alvin ay mas mababa kaysa sa Rebirth Martial Emperor na taglay sa kanyang tuktok. Ang Rebirth Martial Emperor's weapon flame sa tuktok ay isang Royal Grade weapon flame. Royal Grade weapon flame na nakapagpino ng Royal Grade Spirit Weapons. Royal Grade Spirit Weapon. I wonder kung gaano karaming oras ang dapat kong gugulin bago ito mapino. Napabuntong hininga si Alvin sa sarili. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kung gusto ng isang tao na paikliin ang isang quasi-royal grade weapon flame at pinuhin ang isang quasi-royal grade spirit weapon, kung gayon ang paglilinang ng isang tao ay dapat makamit ang Martial Monarch Stage. Ang Martial Monarch Stage ay isang yugto na lumampas sa Void Transformation Stage. Samantalang kung ang isang tao ay nais na paikliin ang isang Royal Grade Weapon Flame at pinuhin ang isang Royal Grade Spirit Weapon, kung gayon ang paglilinang ng isang tao ay dapat na nakamit ang Martial Emperor Stage. Sa madaling salita, pagkatapos lamang akong maging isang Martial Emperor ay magagawa kong paikliin ang isang Royal Grade Weapon Flame at pinuhin ang isang Royal Grade Spirit Weapon. Umiling si Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso. Sa oras na siya ay naging isang Martial Emperor, hindi niya alam kung anong taon ito. Pero, biglang, tila may naalala, nagliwanag ang tingin ni Alvin. Nang ang ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor ay sumailalim sa muling pagsilang, ang dakilang treasure trove na orihinal niyang nilayon na umalis para sa kanyang ikatlong buhay ay naglalaman ng ilang Royal Grade Spirit Weapons. Kapag nakarating na ako sa foreign lands at sundan ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para kunin ang dakilang treasure trove na iyon, makakakuha ako ng Royal Grade Spirit Weapon. Nang mag-isip siya hanggang dito, nakaramdam si Alvin ng isang alon ng pananabik. Royal Grade Spirit Weapon. Ang lakas na pinalakas ng isang Royal Grade Spirit Weapon ay higit sa doble ng lakas ng gumagamit. Pagkatapos ng lahat, ang isang Grade 1 Spirit Weapon ay nakapagpataas na ng lakas ng humigit kumulang 70%. Samantalang ang isang quasi-royal grade Spirit Weapon ay nakapagpalakas ng lakas ng isang tao ng 100%. Guildmaster Rolly, gaano kalinaw ang nakita mo kanina? Matapos alisin ni Alvin ang iba pang Grade 4 Spirit Sword, tumingin siya kay Rolly at nagtanong. Ngunit mabilis niyang napansin na natulala si Rolly. Ma'am, hindi masama. Natigilan si Rolly sa mismong lugar, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumikit ng matindi habang inaalala ang sinabi ni Alvin kanina sa kanyang isipan. Pinipino ang isang Grade 4 Spirit Sword na nagbigay ng 60% amplification at maaaring tawaging pinakamataas na grado sa gitna ng pinakamataas na grado. Hindi lang masama. Iniisip pa nga niya kung sinasadya ba ng binata na ito na magalit sa iba. Guildmaster Rolly. Nakabawi lang si Rolly sa kanyang pagkabigla pagkatapos tumawag si Alvin sa pangalawang pagkakataon, at natatakot siyang sinabi, Guro, may kailangan ka ba? Mas magalang si Rolly nang makaharap si Alvin matapos masaksihan ang kakayahan ni Alvin sa pagpino ng armas gamit ang sarili niyang mga mata. Wala lang.
I just wanted to ask you, how much did you see clearly of my weapons refinement technique from before? Inulit ni Alvin ang kanyang tanong. Napangiti ng mapait si Rolly nang marinig niya ito. Guro, patawarin mo si Rolly sa pagiging mabagal at hindi niya nagawang sundin ang iyong mga aksyon. Tumango si Alvin. Ang sagot ni Rolly ay nasa kanyang inaasahan. Paano ito? Pupunta ako rito minsan sa isang buwan sa hinaharap at ipapasa sa iyo ang ilang mga diskarte sa pagpipino ng armas, sabi ni Alvin kay Rolly. Dahil tinulungan siya ni Rolly sa pagkuha ng mga materyales, natural niyang tutuperin ang kanyang pangako at tutulungan si Rolly na maging isang grade 5 weapons craftsman. Salamat, Guro. Lumiwanag ang mga mata ni Rolly. Kasunod nito, gumugol si Alvin ng isang hapong oras sa paggabay kay Rolly. Nang sumapit ang takip silim at nang makita niyang malalim pa rin ang iniisip ni Rolly, tahimik na umalis si Alvin sa Weapons Craftsman Main Guild. Munting ginto, kumanda ka. May nagpadala ng sarili upang mag-alay ng sakripisyo sa iyong espada. Matapos dumaan si Alvin sa ilang mga kalye, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulat sa isang malamig na ngiti. Napansin niyang sinusundan na naman siya ng 9th level Void Prying Stage Martial Artist. 519. Ang Asher-clothed middle-aged man ay tumingin sa kaliwat kanan sa malayong eskinita saglit bago umakyat sa langit. Nasaan siya? Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng Asher. This is the third time already. Napansin niya kaya ako. Sa sandaling ito, isang kahangahangang alulong ng hangin ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran, naging sanhi ito upang malungkot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na nakadamit na Asher, at ang kanyang isip ay naging pilit. Kasabay nito, narinig niya ang isang walang pakialam na boses mula sa kanyang likuran. Hinahanap mo ba ako? Nakatayo si Alvin sa hangin habang tinitingnan ng may kalmadong ekspresyon ang nasa katanghaliang lalaki na dahan-daang lumingon, at nagtanong siya ng walang pakialam. Ang Asher-clothed middle-aged na lalaking ito ay ang ika-9 na antas ng Void Prying Stage na martial artist na sumusunod sa kanya kanina. Alvin, napansin mo talaga ako. Ang Asher-clothed middle-aged na lalaki ay napabuntong hininga nang makita niya si Alvin. Sino ka ba talaga? Hindi nagulat si Alvin na kilala siya ng lalaking nasa Asher-clothed middle-aged, at ang kanyang tingin ay biglang naging mabangis. Munting ginto, maging handa na lipulin siya anumang oras. Ang paghahatid ng boses ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ng maliit na gintong mouse sa isang napapanahong paraan. Squeak squeak, tumango ang maliit na ginto, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kuko at lumitaw ang isang spirit sword na naglalabas ng matalim na aura. Eksakto ang grade 4 na spirit sword na pinadalisay ni Alvin para sa kanya. Mukhang napansin ng Asher-clothed middle-aged man ang puot ni Alvin at sinabi niyang may mapait na ngiti, huwag mong intindihin. Miyembro ako ng Dragon and Phoenix Academy. Ang Vice din ang nag-utos sa akin na protektahan ka mula sa mga anino. Isang miyembro ng Dragon and Phoenix Academy. Sumimangot si Alvin. May proof ka ba? Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumabas na command token. Dapat kilalanin mo itong command token, tama. Tiningnan ni Alvin ang command token. May kaunting impresyon si Alvin sa command token na ito. Ang command token ng mga manggagawa ng Dragon at Phoenix Academy ay katulad ng command token na ito. Kinumpirma ni Alvin ang pagkakakilanlan ng nasa Asher-clothed middle-aged na lalaki. Kaibigan siya at hindi kaaway. Okay. Matapos kumpirmahin ni Alvin ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng Asher, tumango siya bago dahan-daang bumaba mula sa langit. Nang makita niyang paalis na si Alvin, sinundan siya ng Asher-clothed middle-aged man. Ngunit hindi pa niya ito sinundan sa ilang mga kalye bago siya inalog-alog ni Alvin. Anong assignment ang binigay sa akin ng Vice Dean? Itong Alvin na ito ay paulit-ulit akong inalog, may kahulugan ba ang pagsunod sa kanya? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa ng may mapait na kawalan ng kakayahan. Mabagal na dumating ang gabi, at bumalik si Alvin sa akademya sa oras. Ang panuntunan ng akademya ay may pagkakataon ng isang estudyante na lumabas minsan sa isang buwan, ngunit hindi sila pinapayagang magpalipas ng gabi.
Pagkatapos niyang bumalik sa inner hall at pumasok sa kanyang silid, umupo si Alvin na nakakross ang paa. Uminom siya ng void condensing pill at nagsimulang magtanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Ang void condensing pill na pinino ni Alvin ay may purity na higit sa 70% at ito ay malayo sa isang bagay na maaaring ihambing ng isang ordinaryong void condensing pill. Sa tulong ng void condensing pill at umaasa sa likas na talento ni Alvin na nasa limitasyon, ang bilis ng pagsulong ng origin energy sa kanyang katawan ay halos umabot sa isang kahangahangang antas. Ang walang hanggan na origin energy ay walang tigil na kumikislap sa loob ng katawan ni Alvin. Ayon sa bilis na ito, hindi na magtatagal bago ako makakapasok sa ikalawang antas ng void prying stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Makalipas ang 3 araw. Liwayway, nagising si Alvin mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa maingay na ingay sa labas. Alvin. Narinig ni Alvin na may tumatawag sa kanya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa looban, at napansin niya na ang tumatawag sa kanya ay si JP. May kailangan ka ba? Tanong ni Alvin. Alvin, ang akademya ay naglabas ng mga misyon para magkaroon tayo ng karanasan at pagtitimpi. Tingnan mo, lahat ay nagtungo sa plaza sa gitna, sabi ni JP. Ngayon lang napansin ni Alvin na wala ni isa sa grupo ng mga estudyante sa inner hall ang natira, at nasa tamang panahon lang siya para makakita ng maraming figure na lumipat sa malayo. Tara na. Tumango si Alvin, pagkatapos ay dinala ang maliit na gintong mouse habang sinusundan niya ang iba pang mga estudyante sa inner hall kasama si JP. Sa loob ng Dragon and Lake Academy, bukod sa inner hall at outer hall na sumasakop sa isang malawak na lugar, ang square sa gitna ay sumasakop sa isang napakalawak na lugar. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nagtipon sa plaza sa gitna. 8 estudyante sa inner hall ang nangunguna sa mga taong ito, at ang iba ay pawang mga estudyante sa outer hall. Hindi tulad ng mga estudyante sa inner hall na puno ng enerhiya at sigla, lahat ng mga estudyante sa outer hall ay may malungkot at malamlam na mga ekspresyon, at tila sila ay kulang sa sustansya. Malinaw, ito ay nauugnay sa pagkain at inumin na karaniwan nilang natatanggap. Ang mga estudyante sa inner hall ay tumanggap ng masarap na alak at mga masasarap na pagkain para sa bawat pagkain, at maaari itong ituring na makajos na kasiyahan. Samantalang ang mga mag-aaral sa outer hall ay mayroon lamang rice soup at isang manto sa bawat pagkain, at ito ay simpleng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa kung ihahambing sa pagtrato ng mga mag-aaral sa inner hall. Si Alvin. May nagulat na bulalas, dahilan upang ang mga tingin ng grupo ng mga estudyante sa outer hall ay bumaril kay Alvin, at ang kanilang mga titig ay napuno ng nagbabagang paghanga. Si Alvin ay isang maalamat na figure ng nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Noong bago si Alvin, mahirap para sa kanila na magkaroon ng puso na ikumpara ang kanilang sarili sa kanya, at mayroon lamang pagpipitagan sa kanilang mga puso. Siyempre, ang isang maliit na bilang ng mga mag-aaral sa outer hall ay may malungkot na ekspresyon. Ang mga taong ito ay tiyak na mga natatanging alagad ng Azure Forest Trisect na inirekomenda sa Dragon at Phoenix Academy. Melody. Ang tingin ni Alvin ay mabilis na naakit ng isang figure. Hindi pamilyar sa kanya ang babaeng nauna sa kanya. Matagal na panahon na ang nakalipas, bago mapuksa ang 7-Star Sword Sect, at bago pa umiral ang Azure Forest Trisect, nakita na niya ang babaeng ito sa martial competition ng 5 dakilang sekta na hawak ng Demonic Lotus Blade Sect. Ang personal na alagad ng dating pinuno ng Snow Moon Sect, si Melody. Nang tumingin si Alvin kay Melody, si Melody ay nakatingin din kay Alvin. Si Melody ay may masalimuot na tingin. Noong araw na iyon sa martial competition ng 5 dakilang sekta, natalo ni Alvin si Saber Young Master, si Logan, at naging sanhi ito ng isang alon ng kawalan ng kakayahan. Sa oras na iyon, lihim niyang napagpasyahan na tiyak na malalampasan niya si Alvin balang araw. Gayunpaman, nang dumating siya sa akademya at narinig ang lakas ni Alvin, ang puso niyang iyon na ikinumpara niya ang sarili kay Alvin ay nadurog. Alam niya na magiging mahirap para sa kanya na malampasan si Alvin sa buong buhay niya. Melody, noong nalipol ang 7-Star Sword Sect ko noong araw na iyon.
Kung hindi ako nagkakamali, ikaw at ang ilang tao sa tabi mo ay nandoon noon at nakapatay pa ng maraming tao ng 7-star sword sect ko. Ang nakakatakot na lamig ay lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at ang kanyang voice transmission ay tumago sa eardrums ni Melody. Maaaring wala siyang impresyon sa iba pang mga disipulo ng Azure Forest Trisect, ngunit si Melody at ang ilang mga disipulo sa tabi niya ay pawang mga elite na disipulo ng Azure Forest Trisect. Nang sumali sila sa labanan noong araw na iyon, hindi mabilang na mga disipulo ng 7-star sword sect ang namatay sa kanilang mga kamay. Ang isang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Hanggat nakahanap siya ng pagkakataon, talagang hindi niya pababayaan si Melody at ang iba pa. Samantalang ang mukha ni Liuyu ay namutla nang marinig niya ang boses ni Alvin, dahil naunawaan niya ang layunin ng pagpatay na nasa boses ni Alvin. Bakas ang lamig sa puso niya nang walang dahilan. Si JP na nakakita kay Alvin na huminto upang titigan si Melody at nakilala ang pagkakakilanlan ni Melody bilang isang Azure Forest Trisect na disipulo ay nakakaramdam ng amoy ng pulbere sa pagitan ng dalawa. Biglang, lumitaw ang isang figure sa loob ng field of vision ni JP. Alvin, dumating na si Vice Dean Colton. Pinaalalahanan ni JP si Alvin. Bumalik sa katinoan si Alvin at tumango bago tumungo sa iba pang mga estudyante sa inner hall. Lubos niyang hindi sineseryoso si Melody. Sa ganang kanya, ang isang Azure Forest Trisect na disipulo na nakatuntong pa lamang sa half-step void stage ay hindi pa nakakakuha ng pwesto sa Dragon at Phoenix Academy's inner hall, ay hindi maaaring maging anumang banta sa kanya. Nang pumasok si Alvin sa hanay ng mga estudyante sa inner hall, napansin niya ang dalawang matalim na titig na sabay na nakatingin sa kanya. Ang may-ari ng dalawang titig ay ang Flute Fairy, Arian, at Flame Young Master, Simon. Alvin, sana hindi mo ako bigwan sa kompetisyon sa pagitan ng mga henyo 10 buwan mula ngayon. Sa oras na iyon, hindi lang ako gagamit ng force, gagamit pa ako ng spirit weapon. Gagamitin ko ang buong lakas ko para labanan ka. Ang boses ni Simon ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at napuno ito ng mga bakas ng matinding puot. Dadalhin kita hanggang dulo. Nagkibit balikat si Alvin at walang pakialam. Samantala, nakita rin ng grupo ng mga estudyante sa outer hall si Vice Dean Marlon, at masigla silang nag-usap. Nagtataka ako kung anong uri ng karanasang misyon ang ibibigay sa atin ng akademya. Kahit ano pa iyon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kumbaga, kung makakakuha tayo ng sapat na mga mission point, nakakapagpalit pa tayo ng grade 6 na spirit weapons, earth-rank martial skills, at kahit high-grade medicinal pills at spirit fruits. Hehe. Hindi ko kailanman isinasaalang-alang ang kompetisyon sa pagitan ng mga henyo nang dumating ako sa Dragon at Phoenix Academy sa unang lugar. Ang layunin ko ay makakuha ng mga mission point at ipagpalit ito sa mga bagay na gusto ko. Oo, di umano ay may 5 pwesto lamang para sa kompetisyon sa pagitan ng mga henyo, at hindi ito isang bagay na maaari nating panghimasukan. Ang grupo ng mga estudyante sa outer hall ay bumulong sa talakayan, at lahat ng ito ay narinig ni Alvin. Mga mission point. Magpalitan ng grade 6 spirit weapons, earth-rank martial skills, at kahit high-grade medicinal pills at spirit fruits. Biglang naunawaan si Alvin. Hindi nakakagulat na ang iba't ibang kapangyarihan ng Azure Forest Imperial Kingdom ay nagrekomenda ng napakaraming tao sa Dragon at Phoenix Academy. Kaya lumalabas na karamihan sa mga kapangyarihan ay hindi interesado sa martial competition, ngunit ito. Wala silang iniisip tungkol sa martial competition ng 10 Dynasties, ang talagang inaalala nila ay ang mga mission point ng Dragon at Phoenix Academy ay nagawang ipagpalit sa iba't ibang premyo. Samantalang ang mga puntos ng misyon ay nakuha mula sa mga misyon ng karanasan. Mayroon pa nga bang mga spirit fruit? I wonder what spirit fruit? Si Alvin ay nananaginip sa kanyang puso. Katahimikan. Samantala, dumating na ang Vice Dean Marlon ng akademya sa harap ng grupo ng mga estudyante, at sumigaw siya sa malakas na boses. Matapos tumahimik ang grupo ng mga estudyante, sinabi ni Marlon, sa susunod na kalahating buwan, aalis kayong lahat sa akademya at kumpletuhin ang isang misyon ng karanasan. Damhin ang misyon.
Lahat kasama si Alvin ay napabuntong hininga. Lahat sila ay nagtataka kung anong uri ng karanasang misyon ito. Nagpatuloy si Marlon at sinabing, kamakailan, lumitaw ang isang banda ng mabigat na bandido na hindi alam ang pinanggalingan sa Blackwind Ridge na nasa silangan ng Imperial City ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Maraming maliliit na bayan at nayon na nakapaligid sa Blackwind Ridge ang pinahirapan at naging trahedya na nasadlak sa paghihirap at pagdurusa. Ang iyong misyon ay ang maging responsable sa pagpuksa sa mga bandido na ito at payagan ang maliliit na bayan sa paligid ng Blackwind Ridge na nakaligtas upang maiwasan ang paghihirap ng parehong kapalaran. Natapos magsalita si Marlon sa isang hininga. Mga tulisan. Bahagyang lumubog ang mukha ni Alvin. Noong nakakakuha siya ng karanasan at pinapakiramdaman ang sarili niya noon, ang pinakakinaiinisan niya ay mga tulisan. Ang mga bandidong iyon ay ganap na walang budi, at madalas na lipulin ng isang buong bayan o nayon. Kaya sa tuwing makakasalubong niya sila ay tinuturuan niya sila ng leksyon. So mga bandido. Ang mga salita ni Marlon ay naging sanhi ng maraming tao na nakahinga ng maluwag. Sa ganang kanila, gaano kalakas ang mga bandido. Walang kulang sa pagkakaroon sa Void Prying stage sa gitna nila. Hindi ba napakadali ang pagpatay sa ilang bandido? Tila naunawaan ni Marlon ang iniisip ng grupong ito ng mga estudyante, at malamig siyang umungol. Huwag mong maliitin ang mga bandidong ito. Ayon sa aking pagkakaalam, hindi bababa sa 10 ang nabubuhay sa Void Prying stage sa gitna ng mga bandido na ito. 520. Hindi bababa sa 10 bandido sa Void Prying stage. Sa sandaling matapos magsalita si Marlon, hindi mahalaga kung ito ay mga mag-aaral sa Outer Hall, o mga mag-aaral sa Inner Hall, lahat ng mga mag-aaral sa akademya ay naging seryoso sa ekspresyon. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Alvin. Vice Dean Colton, dahil napakalakas ng mga bandidong iyon, bakit hindi direktang nagpadala ng hukbo ang Azure Forest Imperial Kingdom para lipulin sila? Tanong ni Crazy Young Master, Lucius, sa malalim na boses. Army. Umiling si Marlon. Ayon sa aking kaalaman, ang pinakamahina sa pangkat ng mga bandido ay ang mga nabubuhay sa Nascent Soul stage. Bukod dito, sila ay napakahusay sa pagtatago at ganap na kinuha ang Blackwind Ridge bilang kanilang tahanan. Kaya, ang hukbo ay ganap na hindi kayang harapin ang mga ito. Sa simula, ang kanyang kamahalan ay nakahanda na magpadala ng mga eksperto upang lipulin sila, ngunit sa huli, ang kanyang kamahalan ay naisip kayong lahat, pagkatapos ay nilayo na ibigay ang misyong ito sa inyong lahat. Nang matapos siyang magsalita, biglang nagliwanag ang tingin ni Marlon. Sa panahon ng misyon na ito, bukod sa makapagpalit ng iba't ibang bihira at mahahalagang bagay pagkatapos na dumating ang iyong mga mission point sa isang tiyak na antas. Dahil sa hirap ng misyon sa pagkakataong ito, ang kanyang kamahalan ay naghanda ng karagdagang gantimpala para sa taong ang mga puntos ng misyon ay nireranggo bilang numero 1 sa misyon na ito. Karagdagang gantimpala. Ang mga salita ni Marlon ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ng lahat ng mga disipulo ng Void Prying Stage Inner Hall, kabilang si Alvin. Dahil, sila ang may pinakamagandang pagkakataon na makakuha ng pinakamataas na halaga ng puntos sa misyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga lakas ay ang pinakamalakas. Ang karagdagang gantimpala ay isang Void Refining Fruit. Walang laman ang pinipong prutas. Kalalabas lang ng boses ni Marlon nang ang mga ekspresyon ng lahat ay napuno ng gulat. Ang Void Refining Fruit ay isang espiritong prutas na napakahirap makuha, at nagawa nitong pataasin ng husto ang cultivation ng isang Void Prying Stage martial artist. Kumbaga, kapag ang isang martial artist ng ika-9 na antas ng Void Prying Stage na nakakaunawa sa concept ay kumain ng Void Refining Fruit, ang martial artist ay makakalusot sa Void Initiation Stage sa loob ng maikling panahon. Kung ubusin ito ng isang ordinaryong Void Prying Stage na martial artist, ang martial artist ay makakalusot man lang sa isang level sa loob ng maikling panahon, at ang mga may mahusay na likas na talento ay makakalusot pa sa 2 level sa loob ng maikling panahon. Ang mga mata ng lahat ng mga estudyante sa Outer Hall ay namula sa pagnanasa, ngunit alam nila na kahit gaano kahusay ang Void Refining Fruit, hindi ito isang bagay na maaari nilang mahawakan.
Void Refining Fruit. Naging nagmamadali ang paghinga ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom ay magiging napakabuti at magbibigay ng Void Refining Fruit bilang karagdagang reward para sa taong may pinakamataas na punto sa panahon ng Experiences mission sa pagkakataong ito. Number 1. Ang mga mata ni Crazy Young Master, Lucius, at Sword Young Master, Riker, ay puno ng pananabik. Bilang isa, mayroong determinadong makuha ito. Ang una ay tiyak na akin. Nanliit ang mga mata ni Flame Young Master, ni Simon, habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bilang ikatlong anak ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom, natural na alam ni Simon na ang Imperial Family ay nakakuha ng Void Refining Fruit hindi pa gaanong katagal. Kung ito ay anumang ordinaryong oras, ang Void Refining Fruit na iyon ay tiyak na magiging kanya, ngunit, nagkataon na siya ay tumakbo sa martial competition ng 10 Dynasties. Bagamat ang mga batang henyo ng kanilang Azure Forest Imperial Kingdom ay maaaring hindi makakapasok sa martial competition ng 10 Dynasties. Ngunit, kahit na maayos silang umaban sa Darkstone Empire, ang kanilang Azure Forest Imperial Kingdom ay tiyak na makakakuha ng mga parangal mula sa Darkstone Empire. Dahil dito, kinuha nila ang Void Refining Fruit para maging karagdagang reward para sa unang karanasang misyon ng Dragon at Phoenix Academy. Ito ay isang bagay na alam na niya noon pa man, at hindi niya sinisisi ang kanyang Imperial Father para dito. Dahil alam niyang ginawa ng kanyang Imperial Father ang lahat para sa mas malaking larawan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay umasa sa sarili niyang lakas at sakupin muna sa misyon sa pagkakataong ito. Sa ganitong paraan, makukuha niya ang Void Refining Fruit sa isang ganap na makatwirang paraan. Kapag nakuha na niya ang Void Refining Fruit, maaari na siyang direktang makapasok sa ikatlong antas ng Void Prying Stage at makakapag-charge patungo sa ikaapat na antas ng Void Prying Stage sa maikling panahon. Sa oras na iyon, maaaring siya ay maging tanyag sa Darkstone Empire, at umakyat sa yugto ng Dark Cloud Dynasty. Ang pag-iisip pa lang ay nakakaramdam na siya ng kaba. Number 1. Kailangan kong makuha ang number 1 sa misyon sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Aljur, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag. Ang kanyang tingin ay hindi mahahalata na bumaba kay Alvin, at ito ay kumikislap na may bahagyang kalupitan. Kapag nakuha ko na ang Void Refining Fruit na iyon, ang aking cultivation ay masisira sa loob ng maikling panahon. Sa oras na iyon, ganap kong ibabalik ang lahat ng kahihiyan na ibinigay sa akin ng Alvin na ito. Akin muna ito. Hindi napansin ni Alvin ang tingin ni Aljur. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Hanggat nakuha niya ang Void Refining Fruit, ang kanyang cultivation ay maaaring mabilis na sumulong sa maikling panahon, at ito ay palaging isang bagay na sabik niyang naisin. Ang layunin ko ngayon ay makapasok sa Void Initiation Stage sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, magagamit ko ang Jade Sword na iyon, ang susi sa Sword Monarch's Treasure para makipag-ugnayan sa iba pang 8 tao at sabay na buksan ang Sword Monarch's Treasure. Si Alvin ay gumawa ng plano para sa kanyang kinabukasan. Nadama niya na ang Sword Monarch's Treasure ay magiging punto ng pagbabago para sa kanya. Sa kasalukuyan, ang martial competition ng 10 Dynasties ay 4 na taon na lang. Kung hindi ako magkakaroon ng magandang fortuitous encounter sa loob ng 4 na taon na ito, magiging lubhang mahirap para sa akin na labanan ang mga pinakanamumukod-tanging henyo sa nakababatang henerasyon ng iba't ibang dynasties. Ito ay isang bagay na alam na ni Alvin. Hindi na kailangang lumayo pa, basta ang kuya Zhang niya, si Sandro, ay nakalusot na sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage 1 taon na ang nakalipas at naintindihan pa niya ang ika-5 antas ng Earth Concept. Kung siya ay nilinang ayon sa nakagawian, kung gayon hindi banggitin ang 4 na taon, kahit nabigyan siya ng 5 o 6 na taon, maaaring hindi niya maabyuten si Sandro. Kaya kailangan niya ng pagbabago ngayon. Kailangan niya ng hindi inaasahang pagkikita. Ang isang hindi inaasahang pagkikita ay maaaring isang bunga ng espiritu, at maaaring ito ay iba pang mga bagay. Vice Dean Colton, paano binibilang ang mga puntos sa panahon ng misyon sa panahong ito? Tumingin si Alvin kay Marlon at nagtanong.
Sa panahon ng misyon sa oras na ito, lahat kayo ay makakakuha ng iba't ibang puntos batay sa mga target na papatayin ninyo. Ang mga bandido sa ibaba ng ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ay nagkakahalaga ng 1 puntos. Ang mga bandido sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ay nagkakahalaga ng 2 puntos. Ang mga bandido sa ikawalong antas ng Nascent Soul Stage ay nagkakahalaga ng 3 puntos. Ang mga bandido sa Nascent Soul Stage ay nagkakahalaga ng 3 puntos. Ang mga bandido sa Half-Step Void Stage ay nagkakahalaga ng 8 puntos. Ang mga bandido sa unang antas ng Void Prying Stage ay nagkakahalaga ng 15 puntos. Ang mga bandido sa ikalawang antas ng Void Prying Stage ay nagkakahalaga ng 30 puntos. Ang mga bandido sa ikatlong antas ng Void Prying Stage ay nagkakahalaga ng 50 puntos. Habang nagsasalita siya dito, huminto saglit si Marlon bago nagpatuloy. Ang pagpatay sa isang bandido sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage o mas mataas ay nagkakahalaga ng 200 puntos. Ang mga salita ni Marlon ay naging dahilan upang tumahimik ang lahat ng mga estudyanteng naruroon, at kasama rito ang ilang mga estudyante ng Void Prying Stage Inner Hall kabilang si Alvin. Ang grupo ng mga estudyante sa Outer Hall ay nakayuko at nawala ng loob. Alam nila na ang pinakamataas na punto sa misyon sa pagkakataong ito ay tiyak na walang kaugnayan sa kanila. Kahit na isang bandido sa Half-Step Void Stage, 8 points lang ang halaga. Maraming tao ang umiling at bumantong hininga. Vice Dean Colton, ang ibig mong sabihin ay sa 10 plus Void Prying Stage na mga bandido, mayroong isang pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Prying Stage o mas mataas. Nakakunot ang noo ng crazy young master na si Lucius habang nagtatanong. Tumango si Marlon. Ayon sa katalinuhan na natanggap namin. Ang pinuno ng grupong iyon ng mga bandido ay isang pang-4 na antas ng Void Prying Stage na martial artist. Ang kanyang lakas din ang pinakamalakas sa lahat ng mga bandido. Ika-4 na antas ng Void Prying Stage. Ang mga salita ni Marlon ay naging sanhi ng lahat ng mga mag-aaral sa Inner Hall kabilang si Alvin na nasa Void Prying Stage na hindi mapigil ang tumawa ng mapait. Ika-4 na antas ng Void Prying Stage. Paano nila papatayin ang bandido? Tila naunawaan ang walang magawa ni Alvin at ng iba pa, nagpatuloy si Marlon. Kung talagang nakatagpo kayo ng mga bandido na lahat kayo ay hindi kayang talunin ng mag-isa, lahat kayo ay maaring pumili na magtulungan. Pero, kapag kayo ay nagtutulungan, nangangahulugan din na pantay ang paghahati ninyo ng mga puntos. Ibahagi ang mga puntos ng pantay-pantay. Ang mga salita ni Marlon ay naging dahilan upang ang ilang mga mag-aaral ng Void Prying Stage Inner Hall ay hindi mapigil ang sumimangot. Kapag ang mga puntos ay naibahagi ng pantay-pantay, nangangahulugan din ito na ang taong nakipagsanib puwersa sa kanila ay nasa parehong panimulang linya gaya nila. Wala silang anumang kalamangan. Kung hindi naman kailangan, hindi talaga ako makikipagsanib puwersa. Sinabi sa kanilang sarili ng lahat ng mga estudyante ng Void Prying Stage Inner Hall kasama na si Alvin. Sa panahon ng misyon sa oras na ito, maaari mong piliin na manghuli ng mga bandido ng mag-isa, o maaari mong piliin na bumuo ng isang maliit na koponan kasama ang iba. Ngunit, sa sandaling bumuo ka ng isang maliit na koponan, ang mga puntos na nakuha mula sa pangangaso ng mga bandido ay ituturing na mga puntos ng koponan, at ito ay malayang ipamahagi ng mga miyembro ng koponan. Nagpatuloy si Marlon. Bukod kay Alvin at sa iba pang mga estudyante ng Void Prying Stage Inner Hall na nananatiling walang pakialam nang marinig nila ang mga salita ni Marlon, nagliwanag ang mga tingin ng karamihan sa mga tao. Sima, magsanib puwersa tayo. Paano na? Tumingin si JP kay Yandolph at nagmungkahi. Hatiin ang mga puntos ng pantay-pantay, sabi ni Yandolph. Deal. Hindi nagatubiling sumang-ayon si JP. Siya at si Yandolph ay parehong nasa half-step void stage at may pantay na lakas, walang nagsasamantala sa isa. Samantala, maraming mga mag-aaral sa outer hall ang nagsimulang bumuo ng mga maliliit na koponan. Bukod dyan, sa panahon ng misyon sa panahong ito, may magbibilang ng marka mula sa mga anino sa buong tagal ng misyon, kaya huwag mong isipin ang pagdaraya.
At bukod sa mga sandata ng espiritu, hindi ka pinapayagang umasa sa tulong ng anumang panlabas na mapagkukunan ng lakas. Dagdag ni Marlan. Karamihan sa mga tao ay walang pagtutol dito. Panlabas na pinagmumulan ng lakas. Tumaas ang kilay ni Alvin habang iniisip ang sarili. Sa ganitong paraan, halos magagawa ng Little Gold ang kanyang soul skill, Soul Shaker, para tulungan ako. Kung tutuusin, kung direktang aatake siya, ito ay katumbas ng pag-asa sa tulong ng panlabas na pinagmumulan ng lakas bukod sa isang spirit weapon. Para naman sa soul skill, Soul Shake, maliban kung ito ay isang inscription master, kung hindi, halos imposible para sa isang tao na maramdaman na ginamit ng Little Gold ang kanyang spiritual force para umatake. Sige. Maghanda kayong lahat at umalis pagkatapos ng tanghalian ng tanghali. Pagkatapos niyang magsalita, umalis na si Marlan. Samantalang si Alvin, Crazy Young Master, at Sword Young Master ay umalis pagkatapos niya at bumalik sa inner hall. Para sa Flame Young Master, si Simon, siya ay gumawa ng malalaking hakbang patungo sa magandang dalaga, Float Fairy. Arian, determinado akong makuha ang Void Refining Fruit na iyon. Patawarin mo ako sa hindi ko nagawang bumuo ng maliit na team kasama ka. Ang mga salita ni Simon ay naglalaman ng bahagyang humihingi ng tawad na tono sa loob. Bahagyang umungol si Float Fairy, at bahagyang nandidiri, kahit na gusto mong bumuo ng isang maliit na koponan kasama ako, hindi ako papayag. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya pinansin si Simon bago tumalikod at umalis. Kahit na ang ekspresyon ng Float Fairy sa kanya ay hindi maganda, ang mukha ni Simon ay may ngiti pa rin dito, at ang kanyang mga mata ay puno ng infatuation habang nakatingin sa magandang figure ni Float Fairy na naglalaho sa malayo. Arian, balang araw, iibigin kita, sabi ni Simon sa kanyang puso. Bumabiyahe ka sa at ipaalam sa dalawang Guardian Elder ang tungkol sa experience mission sa pagkakataong ito. Sa isang sulok, nagutos si Melody. Sumangayon ng isang Asher Forest Trisect na disipulo bago umalis, pagkatapos ay tinungo ang direksyon ng gate ng akademya. Ang mga mata ni Melody ay unti-unting nanliit habang ang malamig na liwanag ay kumislap sa loob. Alvin, tiyak na mamamatay ka sa Blackwind Ridge sa pagkakataong ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.